Ninanakaw ng iba ang asawa mo habang nagpapakamatay ka sa pag-aalaga sa pamilya niya. Nagluluto ka ng lugaw para sa mga may sakit habang siya ay namamatay sa kaligayahan sa ibabaw ng kama ng kanyang kabit. At ang kapalit, tatalikuran ka ng mundo at uutusan kang bayaran ang lahat ng kanyang utang habang nananahimik sa isang sulok. Ngunit hanggang kailan magpapaalipin ang isang pusong labis na nasaktan? Handa na ba silang tikman ang bagsik ng isang inang nagising mula sa mga kasinungalingan? Huwag kang umiyak na parang biktima rito, Teresita. Dahil alam nating pareho na hindi ka kailanman naging sapat para sa anak ko. Ang mga salitang yon ay parang yelong itinurok ng tuwiran sa puso ni Teresita. Dahan-dahang napako ang kanyang paningin sa babaeng nagluwal sa kanyang asawa. Nakatayo siya sa gitna ng malamig at maaliwalas na pasilyo ng ospital. Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas, nagmamadali siyang tumakbo rito mula sa kanyang maliit na karinderya. Nakasuot pa ng lumang apron na puno ng mantsa ng toyo at uling. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay hawak niya ang isang malaking lalagyan ng mainit na lugaw na buong magdamag niyang niluto para sa mga pasyenteng may dengue. Bago dumating ang isang nakakapanlumong tawag, bumagsak ang bitbit niyang lalagyan sa malamig na semento. Tumapon ang mainit na sabaw, umagos sa kanyang mga sapatos, ngunit wala siyang maramdamang init. Nanigas ang kanyang mga binti, habang ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay, pinipigilan ang anumang hikbi o pag-iyak na gustong kumawala. Sa halip na sumigaw, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanyang isipan. Nabibingi siya sa sarili niyang paghinga. Ang mga pamilyar na ilaw ng ospital ay biglang naging nakakabulag na patalim at ang babaeng kaharap niya ay tila naging isang halimaw na handang lumamon sa kanyang kaluluwa. Paano ito nangyari? Paano nagawang sabihin ito ng kanyang biyenan sa gabi mismong pumanaw ang asawang si Rafael? Isang matalim at walang awang sampal ang mabilis na dumapo sa pisngi ni Teresita. Napaigtad siya, napayuko, at ramdam niya ang hapdi na tila nanunuot hanggang sa kanyang buto. Look at you! You are a disgrace to this family! Puno ng pandidiri ang boses ni Doña Graciana habang pinapagpag ang sariling kamay na tila nadumihan sa pagdapo nito sa mukha ng manugang. Kaya namatay ang anak ko dahil sa kakatrabaho para buhayin kayo ng anak mo. You dragged my son down. Kaya ngayon utang na loob mo sa amin na isalba ang pangalan ng pamilyang ito. Wala siyang naging tugon. Dahan-dahang inangat ni Teresita ang kanyang mabibigat na paa upang humakbang palapit sa bukas na pinto ng kwarto. Nakita niya ang walang buhay na katawan ni Rafael sa ibabaw ng puting kama. Suot pa rin nito ang paborito nitong uniforme bilang isang tanyag na piloto. Bagaman gusot na gusot iyon. Tila hinihila ng awa at pagmamahal, inabot niya ang kanyang nanginginig na kamay upang hawakan sana ang mukha ng asawa. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri, sa pisngi nito, napatingin siya sa sariling mga kamay. Magaspang, may mga kalyo at amoy bawang. Sa isang saglit ng purong pagmamahal at kababaang loob, dahan-dahan niyang ipinunas ang kanyang mga kamay sa marumi niyang apron. Ayaw niyang madumihan ang malinis na damit ng kanyang asawa. Wala siyang pakialam kung marumi na siya, basta't manatiling perpekto ang imahe ni Rafael. Ngunit nang ilapit niya ang kanyang mukha sa dibdib nito upang umiyak, isang kakaibang amoy ang sumampal sa kanyang pangamoy. Hindi iyon ang amoy ng eroplano o ng pabangong palagi nitong ginagamit bago pumasok sa trabaho. Isang matapang at matamis na halimuyak ng mamahaling pabango ng babae ang nakakapit sa damit ni Rafael. At nang mapadako ang kanyang paningin sa puting kwelyo ng asawa, nakita niya ang isang maliit ngunit malinaw na mantsa ng pulang lipstick. Hindi dahil sa trabaho kaya inatake sa puso ang kanyang asawa. Bago pa man maproseso ng kanyang utak ang nagwawalang sakit sa kanyang dibdib, umalingaw-ngaw ang matutulis na hakbang ng matataas na takong mula sa pasilyo.
Isang babaeng nakasuot ng masikip at pulang bestida ang pumasok sa kwarto. Magulo ang buhok nito. Magang-maga ang mga mata sa pag-iyak, ngunit baka sa mukha ang matinding kayabangan. Walang pag-aatubili nitong tinabig si Teresita, palayo sa kama, at padabog na kinuha ang mamahaling relo at pitaka ni Rafael na nakapatong sa isang maliit na lamesa. "Excuse me, ako na ang kukuha nito," mataray na pahayag ng babae habang masamang tinitigan si Teresita mula ulo hanggang paa. "Rafael promised me all of his personal things before his heart gave out sa kondo ko. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na rito. Ang tapang din naman ng hiya mong pumunta rito nang ganyan ang itsura mo. Ang baho, amoy sibuyas. Rafael always hated that smell. Kaya nga lagi siyang umuuwi sa akin dahil hindi niya masikmura ang amoy ng kahirapan mo." Gumuho ang buong mundo ni Teresita. Ang asawang ipinagmalaki niya sa buong barangay, ang asawang pinaglulutuan niya araw-araw upang maitaguyod ang kinabukasan ng kanilang anak, ay namatay sa kama ng ibang babae. At ang babaeng ito ay nandito ngayon. Walang kahiyahiyang inaangkin ang huling alaalang meron siya. Tumingin si Teresita sa kanyang biyenan. Umaasang ipagtatanggol siya nito bilang legal na asawa. Ngunit isang malamig na sobrang may mga dokumento lamang ang ibinato ni Doña Graciana sa kanyang dibdib, kasama ang isang itim na bolpen. "Wala akong pakialam sa nararamdaman mo ngayon, Teresita. What matters is the Belmoro name. Namatay si Rafael dahil sa over-fatigue mula sa trabaho. That is the only truth the media will know." Mariing utos ng matanda, habang pilit na isinisiksik ang bolpen sa nanginginig na mga kamay ng kanyang manugang. "Pirmahan mo ang death certificate na yan na nagpapatunay na kasama mo siya bago siya pumanaw. Utang mo ang buhay mo sa amin. Kung hindi dahil sa anak ko, mabubulok ka lang sa tabi ng kalsada. Ngayon, bilang asawa niya, bayaran mo ang lahat ng utang niya at manahimik ka." Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Teresita, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tinadtad ng pinong-pino. Dahan-dahan siyang napaluhod sa malamig na sahig ng ospital. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamay sa kanyang maruming apron. Pinapanood niya habang inilalabas ng mga nurse ang katawan ng kanyang asawa. Kasunod ang kanyang biyenan at ang kabit nito na tahimik na nag-uusap, tila matagal nang magkakilala. Habang nakaluhod at yakap ang sariling tuhod sa madilim at walang taong pasilyo, hindi napansin ni Teresita ang isang lalaking nakasuot ng pormal na itim na suit na nakatayo sa dulo ng koridor. Tahimik at matiyagang nagmamasid ang estranghero. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kalunos-lunos na kalagayan ni Teresita bago ito dahan-dahang tumalikod at naglaho sa dilim ng gabi. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila kilala niya ang bawat tauhan sa trahedyang nagaganap? Bago pa man siya makatayo at hanapin ang lakas para umuwi sa kanyang anak na si Tobias, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang lumang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron. Kinuha niya ito, isang hindi kilalang numero. Sinalubong siya ng isang malamig at propesyonal na boses ng lalaki. "Mrs. Belmoro, mula po ito sa bangko. Nais lang po naming itanong kung kailan ninyo lilikas ang inyong ari-arian. Dahil pumanaw na po ang inyong asawa, paano po ang nakasanglang bahay ninyo?" Ang salitang nakasangla ay tila naging isang malakas na kulog na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng tuluyang pagbagsak ng natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Ang mga ilaw ng kamera ay nagkislapan tila mga kidlat sa loob ng malawak at marangyang bulwagan. Punong-puno ng nagtataas ang mga puting rosas at mamahaling orkidya ang paligid. Umaalingaw-ngaw ang malambing na musika mula sa isang pangkat ng mga musikero. Ngunit sa likod ng magandang tanawing ito ay isang bulok na palabas. Ang anak ko ay isang bayani. Ibinigay niya ang lahat para sa industriya ng abyasyon at para sa kanyang pamilya. Ang boses ni Doña Graciana ay nangibabaw sa buong silid. Sinasabayan ng pekeng paghikbi
habang nakaharap sa mga miyembro ng media. Nakasuot ang matanda ng isang pasadyang itim na terno. Nagniningning ang malalaking perlas sa kanyang leeg, habang banayad na pinupunasan ng walang luhang mga mata gamit ang isang telang panyo. Namatay si Rafael dahil sa labis na pagtatrabaho. He is the ultimate symbol of a perfect Vilmoro. Kaya humihingi ako ng panalangin mula sa inyo para sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Habang ang mga kilalang bisita at kaibigan ng pamilya ay nag-aalay ng pakikiramay, nasaan ang tunay na asawa ng namatay? Nasa likod ng maruming kusina ng punerarya, tahimik na nakatayo si Teresita sa harap ng malaking palanggana. Ang kanyang mga kamay ay matagal nang nakababad sa malamig na tubig habang isa-isang nililinis ang mga pinggan at kubyertos na ginamit ng mga bisita. Ito ang ipinataw na gawain sa kanya ng kanyang biyenan, isang paraan upang iparamdam na wala siyang sapat na ambag sa marangyang pagtitipon. Sa bawat paghagod ng espongha sa porselana, lalo niyang nararamdaman ang bigat na matagal nang nakapatong sa kanyang dibdib. Nakasuot lamang siya ng isang lumang itim na damit at payak na apron na nagsisilbing panangga sa tumatalsik na tubig. Ngunit higit pa sa pagod ng kanyang katawan, ang dinadala niya, ang mga salitang paulit-ulit niyang narinig at ang pakiramdam na tila hindi siya kabilang ay unti-unting nag-iiwan ng bakas sa kanyang puso. Habang abala ang lahat sa kani-kanilang usapan, nanatili siyang tahimik sa kanyang sulok, pilit tinatapos ang bawat gawain habang kinakalma ang sarili. Hindi man siya nakikita ng karamihan, alam niyang darating din ang panahon na hindi na niya kailangang yumuko para lamang tanggapin ang pagtingin ng iba. Nang mapuno ang malaking basurahan ng mga tira-tirang pagkain, tahimik itong binuhat ni Teresita palabas patungo sa likurang bahagi ng gusali. Sumasakit ang kanyang mga braso, ngunit mas masakit ang katotohanang pinaglilingkuran niya ang mga taong nagbubulag-bulagan sa kanyang pag-iral. Dadaan sana siya sa tapat ng isang pribadong silid para magpahinga ng ilang sandali. Nang marinig niya ang isang pamilyar na tawa, bahagyang nakabukas ang pinto ng silid. Sumilip si Teresita at ang nakita niya ay halos dumurog sa natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Sa loob, nakaupo si Doña Graciana at si Chloe, ang babaeng umangkin sa huling hininga ng kanyang asawa. Nakadekwatro ang kabit, hawak ang isang baso ng mamahaling alak, at walang kahit anong bakas ng pagluluksa sa mukha nito. Tita, kailan ba natin makukuha yung 10 milyong life insurance ni Rafael? Nakakainip namang magpanggap na malungkot at umiyak sa labas. Maarteng reklamo ni Chloe habang walang ganang naglalagay ng pulang lipstick sa harap ng maliit na salamin. Huwag kang mag-alala, Hija. Nakangiting tugon ng biyanan habang humihigop ng tsa. Inayos na natin yan bago pa man siya atakihin. Nakapangalan na sa'yo ang malaking porsyento. Walang makukuha ang patay gutom na babaeng iyon kahit isang kusing. Hayaan mo siyang maghugas ng pinggan dyan hanggang sa mabulok ang mga kamay niya. Nanlamig ang buong katawan ni Teresita. Napatakip siya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na daing. 10 milyon. Life insurance? Paanong nangyari iyon? Ang bahay nila ay nakasangla at nanganganib na mahila ng bangko. Ang anak niya ay malapit nang mawalan ng pambayad sa matrikula bukas, ngunit may nakatagong ganoon kalaking halaga na ibibigay lamang sa isang kabit. Pinagkaitan ng asawa niya ng kinabukasan ang sarili nitong anak. Hindi na niya kinaya ang bigat. Binitawan niya ang hawak na basurahan at naglakad pabalik sa pangunahing bulwagan. Gusto niyang lumapit sa kabaong ni Rafael. Gusto niyang titigan ang mukha nito at sumigaw. Gusto niyang itanong sa malamig nitong bangkay kung bakit ganoon na lamang kadali para rito na itapon sila sa basurahan. Ngunit bago pa man siya makahakbang palapit sa mga bulaklak, 2 matipunong gwardya ang mabilis na humarang sa kanyang daraanan. "Excuse me, Mrs. Utos po ni Madam Graciana. Bawal lumapit ang mga taga-kusina rito para hindi madumihan ng carpet at hindi maamoy ng mga bisita.
Matigas at walang awang sabi ng isang gwardya bago siya buong lakas na itinulak pabalik. Nawalan ng balanse si Teresita. Ang pagtulak ay naging dahilan upang mapaatras siya hanggang sa labas ng malalaking pintuan ng punerarya. Saktong pagbuhos ng isang napakalakas na ulan. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa magaspang na semento. Agad na binasa ng malakas na ulan ang kanyang manipis na damit. Ang lamig ay mabilis na yumakap sa kanyang balat. Nakatungo siya, tinatanggap ang bawat patak ng tubig bilang parusa sa kanyang kahangalan sa pagmamahal sa isang lalaking hindi siya kailanman kinilala. Pero bago pa man tumama ang mga luha niya sa semento, napansin niyang tumigil ang pagpatak ng ulan sa kanyang ulunan. Isang anino ang lumambong sa kanyang itaas. Pagtingala niya, nakatayo ang kanyang 15 anyos na anak na si Tobias. Walang sinabing salita ang bata. Pilit nitong pinapayungan ang kanyang ina gamit ang isang malaking payong, habang ang sarili nitong likuran ay basang-basa na ng ulan. Ang maliliit, ngunit matitibay na kamay ni Tobias ay nanginginig sa lamig, ngunit nanatili siyang nakatayo na parang isang haligi, nagsisilbing harang ng kanyang ina laban sa malupit na panahon at sa malalamig na tingin ng mga taong nasa loob ng gusali. Nang makita ni Teresita ang determinasyon sa inosenteng mukha ng kanyang anak, doon lamang tuluyang gumuho ang kanyang mga pader. Niyakap niya ng mahigpit ang baywang ni Tobias at humagulgol sa gitna ng unos. Nakabaon ang kanyang mukha sa basang damit ng bata. Humihingi ng tawad. Nang paulit-ulit sa isipan, dahil sa impyernong ipinababatang ito sa kanila. Natigil lamang ang kanilang madamdaming pag-iyak nang biglang umalingaw-ngaw ang matinis na tunog ng mikropono mula sa loob ng bulwagan. Dahan-dahang tumayo si Teresita, inalalaya ng kanyang anak, at lumingon patungo sa mga bukas na pintuan. Nakatayo si Doña Graciana sa gitna ng entablado, formal at puno ng awtoridad. Habang hawak ng mahigpit ang kamay ni Chloe, na ngayon ay may bahagyang ngiti sa mga labi. Huminto sa pag-uusap ang lahat ng mga bisita at nakinig sa anunsyo. Mga kaibigan at minamahal na kapamilya, panimula ng matanda, ang boses ay puno ng kasiguraduhan. Alam ng lahat kung gaano kabuti ang aking anak na si Rafael, at bilang pagtupad sa kanyang huling habilin at pagkilala sa babaeng nagbigay ng tunay na kaligayahan sa kanyang mga huling araw. Nais kong ipaalam sa lahat na mula sa araw na ito, si Chloe ay titira na sa aming pamamahay. Siya ay opisyal ng bahagi ng pamilya Velmoro. Halos tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Teresita. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Tobias sa kanyang kamay. Nakatitig siya nang walang kurap habang dahan-dahang binubuksan ng mga gwardya ang malalaking pinto ng bulwagan upang bigyang daan ang paglabas ng mga bisita kasabay ng formal na pagpasok ng kabit sa buhay na dapat sana ay sa kanya. Ang pagbukas ng pintong iyon ay hindi lamang pagtanggap kay Chloe. Ito ay ang hudyat ng tuluyang pagkawasak ng natitirang dangal ni Teresita at ang pagsisimula ng pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang malalaking maleta ay nakabalandra sa gitna ng marangyang sala. Sa halip na makapagpahinga, pagkatapos ng nakakapagod at mapait na burol, sinalubong si Teresita ng isang nakakapanlumong tanawin pagdating nila sa mansyon ng mga Belmoro. Ang malalaking pinto ng master bedroom sa itaas ay nakabukas ng maluwang. Mula sa loob, sunod-sunod na inihagis palabas ang kanyang mga pinaglumaang damit, ang mumurahing mga punda ng unan at ang maliit na kahon ng kanyang mga personal na gamit. Nagkalat ang mga ito sa makinis na sahig ng pasilyo at nahulog ang ilan sa mismong hagdanan. Nakatayo sa hamba ng pinto si Chloe, may hawak na baso ng alak at buong pandiring nakatingin sa mga nakakalat na tela. My gosh! Ang asim ng amoy ng kwartong ito. Hindi ko kayang matulog sa kama na amoy piniritong isda. Maarteng reklamo ng kabit habang tinatakpan ng sariling ilong. Tumingin siya sa mga katulong na nakayuko sa gilid. Ipalinis niyo nga ito
at itapon ang mga basurang ito sa laba. Dumating si Doña Graciana mula sa pasilyo, may suot na marangyang silk robe. Imbes na sawayin ang pambabastos ng babaeng ito sa loob ng sarili nilang pamamahay, kalmado siyang lumapit at tinapik ang balikat ni Chloe. Hayaan mo na yan, Chloe. Mula ngayon, ito na ang kwarto mo, tulad ng gusto ng aking anak. Binaling ng matanda ang kanyang malamig na tingin kay Teresita na kasalukuyang nakayuko at tahimik na pinupulot ang kanyang mga nagkalat na damit sa paanan ng hagdan. At ikaw, Teresita, dahil tapos na ang burol at nakakahiya namang patulugin kita sa kalsada para maging issue pa sa media, maari na kayong lumipat ng anak mo sa bodega sa likod ng bahay. Wala na kayong puwang sa itaas. Utang na loob mo sa akin na may bubong pa kayong masisilungan habang binabayaran mo ang mga naiwang utang ni Rafael. Isang mabigat na bato ang bumara sa lalamunan ni Teresi. Gusto niyang isumbat na siya ang nagbabayad ng kuryente at tubig sa bahay na ito mula sa katiting na kinikita ng kanyang karinderya. Gusto niyang isigaw na siya ang legal na asawa na may karapatan sa kwartong iyon. Ngunit nang makita niya ang kanyang anak na si Tobias na nakatayo sa gilid, pagod na pagod at natatakot ang mga inosenteng mata, nilunok niya ang bawat matulis na salita. Para kay Tobias, magtitiis siya. Tahimik at maingat niyang tiniklop ang kanyang mga damit. Hindi siya lumaban, hindi siya umimik. Pinili niyang magpakababa at tapakan ang sariling dangal upang hindi tuluyang mawala ng tirahan ang kanyang anak. Lumapit si Tobias upang tulungan ang kanyang ina sa pagdadala ng mga gamit. Sa kanyang pagmamadali at panginginig ng mga kamay dahil sa pagod, hindi sinasadyang natabig ng balikat ng bata ang isang mamahaling bag na gawa sa katad na nakapatong sa isang maliit na mesa sa pasilyo. Bumagsak ito sa sahig at nagkalat ang ilang mga pampaganda at pabango. Isang malakas at nakakapasong sampal ang agad na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Napaatras si Tobias, hawak ang kanyang namumula at nasasaktang pisngi habang nanlalaki ang mga mata sa gulat. Nakatayo sa kanyang harapan si Chloe, nanlilisik ang mga mata habang nakataas pa ang kamay na ginamit sa pananakit. You stupid brat! Alam mo ba kung gaano kamahal yan? Matinis na sigaw ni Chloe. Baka ipagbili ko ang parehong bato ng nanay mo ay hindi pa rin sapat para bayaran ito. Sa loob ng madilim at maalikabok na bodega sa likod ng bahay, nakaupo si Tobias sa isang lumang kutsyon na inilatag lamang sa sahig. Ang ilaw lamang nila ay nagmumula sa isang maliit na bumbilya na malapit ng mapundi. Nanginginig ang mga daliri ni Teresita habang dahan-dahang idinadampi ang isang binalot na yelo sa namumagang pisngi ng kanyang anak. Bawat pag-igtad ni Tobias sa hapdi ay tila isang matalim na punyal na ibinabaon at pinipilipit sa puso ng isang ina. Dati ay kaya niyang tiisin ang lahat ng pang-aalipusta kung siya lang ang nasasaktan. Pero nang saktan nila ang kanyang dugo at laman, nag-iba ang ihip ng hangin. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak, napansin niya mula sa maliit at maruming bintana ng bodega ang isang mahinang liwanag na nagmumula sa hardin. Nakatayo roon si Doña Graciana sa harap ng isang maliit na apoy, patingin-tingin sa paligid, bago nagmamadaling itinapon at sinusunog ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Ang mga pahina ay mabilis na nilamon ng apoy hanggang sa maging abo. Bakit kailangang magsunog ng papel sa kalagitnaan ng gabi ang isang ginang na laging nagmamalaki sa kanyang kalinisan? Ano ang pilit na pinagtatakpan ng kanyang biyenan? Ngunit ang mga katanungang iyon ay pansamantalang isinantabi ni Teresita. Ibinalik niya ang kanyang paningin sa mukha ng kanyang anak na ngayon ay tahimik nang nakatulog dahil sa pagod at pag-iyak. Ang mga luhang namumuo sa mga mata ni Teresita ay unti-unting natuyo. Pinalitan ito ng isang kakaibang init na nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Sa halip na umiyak at kaawaan ng sarili, dahan-dahang tumayo si Teresita mula sa maruming sahig. Ang kanyang mga balikat na dati
ay laging nakayuko. Bilang tanda ng pagsunod, ay ngayon ay unti-unting tumuwid. Lumabas siya ng bodega at naglakad pabalik sa loob ng malaking bahay upang kumuha sana ng tubig. Nang magkasalubong sila ni Chloe sa gitna ng hagdanan at salubungin siya ng nakataas na kilay ng kabit at galit na tingin ng kanyang biyenan mula sa itaas, hindi siya umiyak, hindi siya yumuko para umiwas. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang baba. Tiningnan ni Teresita ng diretso sa mga mata si Chloe at sinalubong ang galit ng kanyang biyenan ng isang malamig, patay, at hindi natitinag na titig. Ang malamig na titig na yon, ang matinding init mula sa nagbabagang uling, ay tila humahalik sa balat ni Teresita, sumasabay sa init ng galit na unti-unting namumuo sa kanyang dibdib. Puno ng makapal na usok at amoy ng piniritong bawang ang maliit na espasyo ng kanyang karinderya na malapit sa paliparan. Wala siyang pahinga. Mula pa madaling araw ay walang tigil ang kanyang paghihiwa, pag-iigib at pagmamasa. Ang bawat patak ng pawis na tumutulo mula sa kanyang noo ay katumbas ng mga sentimong kailangan niyang bunuin upang bayaran ang sinasabing milyon-milyong utang ng asawang nagtaksil sa kanya. Siya ay naging isang makina ng sakripisyo, patuloy na umaandar kahit na nakalawangin at wasak na ang loob. Habang nag-aahon ng mainit na isda mula sa kumukulong mantika, isang talsik ng langis ang dumapos sa kanyang kanang braso. Napapikit siya ng mariin at kinagat ang ibabang labi upang pigilan ng daing, ngunit hindi niya binitawan ang sandok. Sanay na siya sa paso ng kawali. Mas masakit pa rin ang mga pasong iniwan ng pamilya Velmoro sa kanyang pagkatao. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-aabala, napansin niya ang paglapit ng isang pamilyar na bulto ng tao sa tapat ng kanyang estante. Isang matikas na lalaking may edad na, nakasuot ng simpleng ngunit mamahaling polo, ang tahimik na umupo sa isang lumang silyang plastik. Siya si Ginoong Tomas ang Kalmo, ang tahimik na negosyante at lihim na mamumuhunan ng paliparan na madalas kumain ng kanyang lugaw noong mga panahong buhay pa si Rafael. Inilapag ni Tomas sa ibabaw ng malagkit na lamesa ang isang makapal at kulay kayumangging sobre. Walang bahid ng awa sa mga mata ng matanda, kundi isang seryosong pag-unawa. Hindi lahat ng utang ay dapat mong bayaran, Teresita, lalo na kung hindi ikaw ang umutang at pilit ka lang nilang pinagnanakawan. Malalim at kalmadong pahayag ni Tomas habang tinititigan ang pagod na mukha ng ginang. Nasa loob niya ng katotohanan na matagal na nilang inililihim sa iyo. Napatigil si Teresita sa pagpupunas ng mesa. Kumunot ang kanyang noo, puno ng pag-aalinlangan. Bago pa man siya makapagsalita, isa pang lalaki ang lumapit at tumayo sa likuran ni Tomas. Siya ang aking pamangkin, si Abogado Gabriel ang Kalmo. Formal na pagpapakilala ng matanda. Iniangat ni Teresita ang kanyang paningin. Nakita niya ang isang lalaking nasa edad 40, matangkad. May maaliwalas na mukha na nagtataglay ng mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Nakasuot ito ng isang malinis at plansadong suit, isang kasuotan na sadyang hindi nababagay sa madulas at mausok na paligid ng karinderya. Sanay si Teresita na tingnan ang mga ganitong uri ng tao nang may pandidiri, tulad ng ginagawa ng kanyang biyenan at ni Chloe. Ngunit nang magtama ang kanilang paningin ni Gabriel, wala siyang nakitang panghuhusga. Ang nakita niya ay purong paggalang. Bumaba ang tingin ni Gabriel sa namumulang paso sa braso ni Teresita na ngayon ay nagsisimula ng maglaman ng tubig. Agad na nakaramdam ng matinding hiya si Teresita. Itinago niya ang kanyang braso sa likuran at akmang ipupunas ang kanyang pawisan at mauling na mukha sa kanyang maruming apron, ang parehong kilos na ginawa niya sa ospital nang itaboy siya dahil sa kanyang amoy. Ngunit bago pa man dumampi ang maruming tela sa kanyang pisngi, dahan-dahang iniabot ni Gabriel ang isang malinis at puting-puting panyo. Huwag mong ipunas ang dumi sa iyong sugat, Teresita. Malumanay at may dalang kakaibang init ang boses ni Gabriel. Ito, gamitin mo.
Nag-aalangang inabot ni Teresita ang panyo. Sa pagkuha niya nito, bahagyang nagdikit ang magaspang at kalyado niyang mga daliri sa malinis at maiinit na kamay ng abogado. Isang kuryente ng kagaangan ang biglang dumaloy sa kanyang mga ugat. Sa loob ng maraming taon, palagi siyang tinutulak, pinandidirian, at sinasabihang amoy sibuyas ng sarili niyang asawa. Ngunit heto ang isang estranghero, hindi nandiri sa kanyang dumi, at sa halip ay nag-alok ng pag-iingat na matagal na niyang pinapangarap maramdaman. Bumilis ang tibok ng puso ni Teresita. Ang simpleng pag-abot ng panyong yon ay tila isang malambot na unan na inilatag sa kanyang sugatang pagkatao. Umalis ang magtito pagkatapos mag-iwan ng isang pangako ng proteksyon. Naiwan si Teresita sa gitna ng mausok na kusina, hawak ng mahigpit ang puting panyo at ang sobre. Isang tanong ang naglalaro sa kanyang isipan. Bakit nais ng mayamang pamilyang Ancalmo na pabagsakin ang mga Villamoro? Ano ang malalim na galit na nag-uugnay sa kanila? Nang makahanap ng tahimik na sandali, nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Teresita ang sobre. Inilabas niya ang mga dokumento. May mga listahan ng mga pekeng utang, mga bank transfer na ginawa ni Rafael sa labas ng bansa bago ito mamatay. Ngunit ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso ay isang partikular na kasulatan na may orihinal na pirma ni Rafael. Binasa niya ang nilalaman. Isa itong deed of assignment. Bago pa man inatake sa puso ang kanyang asawa, lihim nitong inilipat ang nag-iisang educational trust fund. Ang perang pinag-ipunan ni Teresita, sentimo-sentimo para sa pag-aaral ng kanyang anak sa kolehiyo. Inilipat ito sa pangalan ng kabit na si Chloe. Naramdaman ni Teresita ang pagkawala ng dugo sa kanyang mukha. Ibinenta ni Rafael ang kinabukasan ng sarili nitong laman at dugo para sa kaligayahan ng ibang babae. Ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan ay muling nagbadyang tumulo. Ngunit ngayon, hindi na ito luha ng pighati, kundi luha ng matinding poot. Bumagsak ang kanyang paningin sa pinakailalim na bahagi ng pahina, kung saan malinaw na nakaimprenta ang pangalan ng kanyang anak na tuluyang ninakawan ng karapatan. Ang pangalang Tobia. Pumasok si Teresita sa loob ng isang maaliwalas at tahimik na silid. Ang opisina ni Abogado Gabriel Ancalmo ay amoy kape at malinis na papel. Isang mundong napakalayo sa mausok, maingay, at malangis niyang karinderya. Nakaupo siya sa isang malambot na silyang gawa sa balat, nakayuko, habang mahigpit na nakakuyom ang mga nanginginig niyang daliri sa ibabaw ng kanyang mga hita. Sa ibabaw ng makinis na mesang kahoy sa kanyang harapan ay nakalatag ang mga dokumentong nagpapatunay ng panloloko ng pamilya Villamoro at ng pagnanakaw ni Rafael sa kinabukasan ng sarili nitong anak. Kalmadong ipinaliwanag ni Gabriel ang mga hakbang na maaari nilang gawin. Bawat salita ng abogado ay puno ng kasiguraduhan, naglalarawan ng isang malinaw na laban sa korte kung saan mababawi nila ang mga ninakaw na ari-arian at maipapakulong ang mga taong gumamit sa kanya. Ngunit sa halip na gumaan ang loob, isang mabigat na ulap ng takot ang bumalot sa dibdib ni Teresita. Abogado, hindi mo sila kilala. Mahinang wika ni Teresita. Ang boses ay nanginginig at puno ng pangamba. Mga higante ang mga Villamoro. May mga kilala silang politiko. May hawak silang media. Isang salita lang ni Doña Graciana. Kaya nilang ipasara ang karinderya kung saan kami kumukuha ng pangkain. Kaya nilang saktan ang anak ko. Sino ba naman ako? Isa lang akong hamak na nagtitinda ng lugaw. Wala akong laban sa kanila. Dahan-dahang tumayo si Gabriel mula sa kanyang kinauupuan at lumapit sa gawin ni Teresita. Umupo siya sa gilid ng mesa upang maging kapantay ang paningin ng ginang. Walang halong awa ang kanyang mga mata, kundi isang masidhing paniniwala na tila tumatagos sa kaluluwa ni Teresita. Hindi kanila pag-aari, Teresita. Mariin at malalim na pahayag ni Gabriel,
Ang boses ay nagdadala ng kakaibang tapang. Ikinulong ka nila sa kasinungalingan para isipin mong mahina ka dahil alam nila na kapag nalaman mo ang tunay mong halaga, wala silang panama sa iyo. Isa kang reyna na ginawa nilang alipin para paglingkuran ang kanilang mga ambisyon. Oras na para bawiin mo ang koronang ipinagpalit nila sa putik. Napatingala si Teresita. Sa buong buhay niya bilang asawa ni Rafael, palagi siyang sinasabihang maging sunod-sunuran na siya ay isang pabigat lamang na sinagip mula sa kahirapan. Ngunit ngayon, isang lalaking kagalang-galang ang nakatingin sa kanya at tinatawag siyang reyna. Ang mga salitang iyon ay tila ulan sa tigang niyang puso. Unti-unting nagpapabuhay sa matagal na niyang ibinaon na tapang. Bumalik si Gabriel sa kanyang silya at naglabas ng isa pang dokumento. Ipinaliwanag niya na upang tuluyang mapabagsak ang mga pekeng kumpanya ni Rafael, kailangan nila ang pangunahing libro ng pananalapi o ang master ledger. Nang marinig ito, may isang alaala ang biglang naglaro sa isipan ni Teresita. Naalala niya ang pribadong silid-aklatan ni Doña Graciana. Naalala niya ang isang antigong mesa na may isang partikular na drawer na palaging nakakandado. Ang susing tanso na palaging nakasabit sa kwintas ng kanyang biyenan. Hindi kaya na roon ang itinatagong libro ng mga kasinungalingan. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-atubili si Teresita. Kinuha niya ang mamahaling itim na bulpen na inialok ni Gabriel. Bagaman nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay dahil sa pinaghalong kaba at galit, idiniin niya ang dulo ng bulpen sa papel at iginuhit ang kanyang pangalan sa ibaba ng kasunduan. Mula sa sandaling ito, siya ay opisyal ng kliyente ni Gabriel Ancalmo. Siya ay opisyal ng lalaban. Nang tumayo si Teresita upang magpaalam, muli siyang kinain ng hiya nang mapansin niyang gusot-gusot ang kwelyo ng kanyang lumang blusa. Akma sana niya itong aayusin ng mabilis, ngunit mas nauna ang mga kamay ni Gabriel. Lumapit ang abogado. Ang distansya nila ay sapat lamang upang maramdaman ni Teresita ang mainit nitong paghinga at ang banayad na amoy ng mamahaling kape at panlalaking pabango. Nang walang anumang malisya at puno ng dalisay na pag-iingat, ginamit ni Gabriel ang kanyang malalaki at malilinis na daliri upang ayusin ang nag-usot na kwelyo ni Teresita. Ang bahagyang pagdampi ng mga daliri ng lalaki sa kanyang balikat ay nagpadala ng isang kakaibang init na umakyat hanggang sa kanyang mga pisngi. Karapat-dapat kang maglakad nang nakataas ang noo, Teresita. Pabulong na wika ni Gabriel. Ang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanyang paningin. Huwag mo nang yuyukod ang iyong ulo para sa kanila. Naglakad pa uwi si Teresita na may dalang kakaibang liwanag sa kanyang dibdib. Habang lulan ng pampasaherong jeep, paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang pakiramdam ng banayad na pag-aalaga ni Gabriel. Tila may isang matibay na pader ang nakasandal sa kanyang likuran, handang sumalo sa kanya kung sakaling siya ay madapa. Ngunit ang munting kagaangang iyon ay mabilis na naglaho nang makarating siya sa madilim na eskinita patungo sa bodega sa likod ng mansyon ng mga Villamoro. Sinalubong siya ng mga asul at pulang ilaw na umiikot mula sa isang nakaparadang sasakyan ng mga pulis. Nakatayo sa harap ng pinto ng kanilang bodega si Doña Graciana, nakahalukip-kip at may mapagmataas na ngiti sa labi. Habang nasa tabi nito si Chloe na halatang nasisiyahan sa nagagaganap. 4 na unipormadong pulis ang nakapalibot sa kanila habang si Tobias ay umiiyak sa isang tabi at pilit na inaawat ng isang katulong. Nang makita siya ng kanyang biyenan, itinuro siya nito nang walang pag-aalinlangan. Hayan na ang magnanakaw. Malamig at matinis na boses ni Doña Graciana na sinadya upang marinig ng mga nag-uusyosong kapitbahay. Hinayaan ko na nga silang makitira sa bakuran ko, pero ninakaw pa niya ang kinita ng karinderya na pag-aari ng pamilya namin. Hulihin niyo ang babaeng yan. Mabilis na lumapit ang 2 pulis kay Teresita. Pilit niyang ipinapaliwanag na siya ang nagpapakahirap sa tindahang iyon at wala siyang ninanakaw
na kahit na ano, ngunit hindi siya pinakinggan. Hawak ng mahigpit ang kanyang magkabilang braso at mula sa likuran ng isa sa mga opisyal, inilabas nito ang isang kasangkapan ng kahihiyan. Ang malamig na tunog ng bakal na posas. Ang matigas na bakal ng posas ay halos dumampi na sa nanginginig na balat ni Teresita. Pilit na hinihila ng mga pulis ang kanyang mga braso habang ang kanyang anak na si Tobias ay umiiyak at nagmamakaawa sa gilid. Isang ngangiting tagumpay ang nakaguhit sa labi ni Doña Graciana, nasisiyahan sa pagdurog sa natitirang dangal ng kanyang manugang sa harap ng mga nag-uusyosong kapitbahay. Ngunit bago pa man maisara ang kandado ng posas, pumailan lang ang matalim na ingay ng mga gulong ng isang sasakyan na biglaang huminto sa tapat ng makipot na eskinita. Mula sa itim na kotse, bumaba si abogado Gabriel Angkalmo. Walang bahid ng takot ang kanyang mga hakbang habang mabilis na lumapit sa mga pulis. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na hangin na agad pumawi sa kayabangan ng mga awtoridad. Hayaang bitawan ninyo ang aking kliyente. Malamig ngunit makapangyarihang utos ni Gabriel. Hinarap niya ang hepe ng mga pulis, nakataas ang noo. Nasaan ang inyong warrant of arrest? At sa anong kaso ninyo siya aarestuhin? Pagnanakaw ng sarili niyang pera? Nakapangalan kay Teresita Velmoro ang karinderya at lahat ng permit nito. Hindi isang krimen ang pagkuha ng sariling kita, lalo na kung ang nagrereklamo ay wala namang karapatan sa negosyong yon. Natigilan ng mga pulis. Nagkatinginan sila at unti-unting lumuwag ang hawak kay Teresita. Namula sa matinding galit at kahihiyan si Doña Graciana. Pilit nitong ipinagtanggol ang kanyang sarili, sumisigaw na siya ang nagpundar ng pamilya at may karapatan siya sa lahat ng ari-arian ng kanyang namatay na anak. Ngunit isang matalim na tingin lamang mula kay Gabriel ang nagpatahimik sa kanya. Kung gusto ninyong magkaso ng pagnanakaw, Doña Graciana, masaya akong isama kayo sa korte at buksan ang lahat ng libro ng pamilya Velmoro para makita natin kung sino talaga ang nagnanakaw. Hamon ng abogado. Walang nagawa ang matanda, kundi panoorin ang pag-alis ng mga pulis na nakayuko ang mga ulo. Bago umalis si Gabriel, tahimik siyang lumapit kay Teresita. Bahagya niyang hinawakan ang siko nito, nag-iiwan ng isang tahimik na pangako bago siya bumalik sa kanyang sasakyan at naglaho sa dilim ng gabi. Ang kahihiyang naranasan ni Doña Graciana ay naging lason na ibinuhos niya kay Teresita kinaumagahan. Bilang parusa, bukod sa pagluluto sa karinderya, iniutos ng matanda na ilabas ang lahat ng mabibigat at makakapal na alpombra ng buong mansyon. Inutusan si Teresita na labhan ang mga ito, gamit lamang ang kanyang mga kamay at isang lumang brush sa ilalim ng tirik na araw. Bawat kuskos niya sa magaspang na tela ay sumusugat sa kanyang mga palad, namumula, nagbabalat, at dumudugo ang mga kalyo na dati ng sugatan. Ang pawis ay humahalo sa maruming tubig. Ngunit sa halip na umiyak gaya ng dati, isang lihim ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresita. Kaya niyang tiisin ang pagiging alipin sa umaga dahil alam niyang may naghihintay sa kanyang laban sa paglubog ng araw. Nang sumapit ang malalim na gabi at tulog na ang mga halimaw sa loob ng mansyon, palihim na lumabas si Teresita. Naglakad siya patungo sa isang madilim na bahagi ng kalsada, ilang kanto mula sa kanila. Doon, tahimik na nakaparada ang sasakyan ni Gabriel. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng malamig na simoy ng aircon at ang banayad na halimuyak ng kape. Sa loob ng kotse ngayon, hindi siya isang utusan. Isa siyang mandirigma na hinahasa ang kanyang mga armas. Nakatambak sa likurang upuan ang mga makakapal na libro ng batas at mga ledger ng pananalapi. Pilit na inuunawa ni Teresita ang bawat numero, ang bawat batas sa korporasyon na maingangat na ipinapaliwanag ni Gabriel. Habang abala siya sa pagbabasa at pilit na idinidilat ang mga pagod na mata, inilabas ni Gabriel ang isang mainit na supot ng pandesal mula sa isang kilalang panaderya. Hinati niya ang isang tinapay
at dahan-dahang iniabot ang kalahati kay Teresita. Tinanggap ito ni Teresita at tipid na ngumiti, habang tahimik na ngumunguya ang ginang at nakatutok muli ang paningin sa mga papel. Hindi na malaya ni Teresita na kanina pa siya pinagmamasdan ni Gabriel. Tinitigan ng abogado ang pawisang noo ng ginang, ang mga sugat sa kanyang mga daliri, at ang pambihirang apoy sa kanyang mga mata. Sa paningin ng ibang tao, isa siyang kaawa-awang byuda. Ngunit sa mga mata ni Gabriel, siya ang pinakamagandang babaeng nakita niya. Isang bulaklak na pilit na mumukadkad sa gitna ng tinik. Lumipas ang mga oras. Ang pagod sa maghapong paghuhugas ng alpombra ay tuluyan ng sumingil sa katawan ni Teresita. Unti-unting bumigat ang kanyang talukap hanggang sa tuluyan siyang makatulog. Sa kanyang paghimbing, dahan-dahang napasandal ang kanyang ulo sa malapad at matibay na balikat ni Gabriel. Napigil ni Gabriel ang kanyang paghinga. Naramdaman niya ang malambot na buhok ni Teresita na dumampi sa kanyang leeg. Imbes na gumalaw o gisingin ang ginang, tahimik niyang ibinaba ang hawak na mga dokumento. Isinandal niya ng maayos ang kanyang katawan upang mas maging komportable ang unan ni Teresita. 2 oras na nanatiling rebulto si Gabriel sa loob ng sasakyan, tinitiis ang pamamanhid ng kanyang balikat para lamang hindi maabala ang natatanging kapayapaan na nararanasan ng babaeng kanyang pinoprotektahan. Habang mahimbing ang tulog ni Teresita sa loob ng sasakyan, isang madilim na anino naman ang naglalakad sa loob ng mansyon ng mga Belmoro. Sa loob ng mamahaling kwarto ni Chloe, nakahiga ang kabit habang mabilis na nagtatype sa kanyang cellphone. May kausap siya na nakapangalan lamang bilang Mr. X. Ang huling mensaheng ipinadala niya ay naglalaman ng matinding pagmamadali. Siguraduhin mong hindi tayo mabibisto. Kailangan ko na ang natitirang pera bago pa mag-imbestiga ang mga ansyal mo. Sino ang misteryosong lalaking ito at ano ang malalim na koneksyon niya sa pagkamatay ni Rafael? Samantala, sa labas ng kwarto, nagising ang batang si Tobias dahil sa matinding uhaw. Naglakad siya patungo sa kusina. Sa kanyang pagdaan sa tapat ng silid-aklatan ng kanyang lola, Graciana, napansin niyang nakabukas ng kaunti ang pinto at may nag-uusap sa loob. Ito ay ang kanyang lola. May kausap sa telepono. Kung malaman ng mga angkal mo na hindi sa anak kong si Rafael ang pondong ginamit sa pagpapatayo ng terminal, baka makulong tayong lahat. Nanginginig at puno ng takot ang boses ni Doña Graciana. Isang himig na hindi pa kailanman naririnig ni Tobias. Walang naiwang yaman ng anak ko. Ninakaw niya lang ang lahat ng ito at kailangan nating panindigan ang kasinungalingan. Nanlaki ang mga inosenteng mata ni Tobias. Napatakip siya sa kanyang bibig upang pigilan ang pagtigil ng kanyang paghinga. Umatras siya ng isang hakbang, pabalik sa dilim. Bit-bit ang isang nakakabinging katotohanan na handang sumira sa lahat ng kanyang nakagisnan. Isang magarbong pagdiriwang ang nagaganap sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Belmoro. Umaalingaw-ngaw ang malakas na musika at ang tawanan ng mga mayayamang panauhin na walang kaalam-alam sa mga kasalanang itinatago ng pamilyang kanilang tinitingala. Habang abala ang lahat sa labas, ginamit ni Teresita ang ingay ng pagdiriwang upang palihim na pumasok sa pinagbabawal na bahagi ng bahay. Ang madilim at malamig na silid-aklatan ng kanyang biyenan. Mabilis at maingat ang kanyang mga hakbang. Ang tanging liwanag lamang ay nagmumula sa sinag ng buwan na tumatagos sa malaking bintana. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakalakas, tila nakikipagkarera sa oras. Pilit niyang inaalala ang mga turo ni Gabriel tungkol sa paghahanap ng mga nakatagong ebidensya. Tiningnan niya ang antigong mesa kung saan naroon ang nakakandadong drawer, ngunit napagtanto niyang wala sa kanya ang susing tanso. Kailangan niyang maghanap ng ibang paraan. Habang maingat siyang naghahalongkat sa mga nakasalansan na papeles, bigla siyang nakarinig ng mga papalapit na yabag at pag-uusap mula sa pasilyo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa sobrang kaba,
Mabilis siyang sumiksik sa likod ng makapal at mahabang kurtina sa sulok ng silid, pilit na pinapaliit ang kanyang katawan. Bumukas ang pinto. Pumasok sina Doña Graciana at Chloe. Parehong may hawak na baso ng alak at malinaw na nasa gitna ng isang mainit na pagtatalo. Hindi pwedeng 30% lang ang mapunta sa akin, tita. Matigas na reklamo ni Chloe. Bakas ang kawalang galang sa matanda. Kalahati ng insurance money ni Rafael ang pinag-usapan natin. Kung hindi niyo ibibigay ang kabuuan ng share ko, baka makalimutan ko kung paano tikom ang bibig ko tungkol sa totoong dahilan kung bakit nagmamadaling ilipat ni Rafael ang mga pera bago siya inatake. Isang malamig na pagtawa ang isinukli ni Doña Graciana. Ibinaba nito ang kanyang baso sa ibabaw ng mesa. Huwag mo akong bantaan sa sarili kong pamamahay, Chloe. Ako ang naglinis ng mga kalat ni Rafael. Kung hindi dahil sa mga koneksyon ko, matagal nang nabunyag ang pagnanakaw niya sa kumpanya bago pa siya namatay. Kaya matuto kang maghintay. Kapag nailipat na natin ang lahat at tuluyan ng napatalsik ang patay gutom kong manugang, makukuha mo ang gusto mo. Nakatago sa dilim, naramdaman ni Teresita ang matinding panginginig ng kanyang mga binti. Tila pinupunit ang kanyang kalamnan sa sobrang tensyon. Mariin niyang kinagat ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Pinipigilan ang anumang hikbi o paghinga na maaring magbisto sa kanya. Dati ay tinatawag siyang baliw at praning ng sarili niyang asawa. Ngunit ngayon, naririnig niya mismo mula sa mga labi ng mga halimaw na ito ang plano nilang tuluyang durugin ang kanyang buhay. Nang makalabas na ang dalawa at tuluyang sumara ang pinto, dahan-dahang lumabas si Teresita mula sa kurtina. Basang-basa siya ng malamig na pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Humarap siya sa malaking kabinet ng mga libro. Napansin niya ang isang partikular na libro, isang lumang nobelang palaging binabasa ng kanyang biyenan. Dahan-dahan niya itong kinuha. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa bigat nito. Nang buklatin niya ang mga pahina, nakita niyang inuka ang gitnang bahagi nito upang maging isang taguan. Sa loob ng nakatagong espasyo, nakapatong ang isang maliit na silver na USB drive. Kinuha niya ito at napansin ang isang maliit na puting sticker na may nakasulat na pamilyar na titik. Project T. Bago pa man niya lubusang maibulsa ang nahanap na ebidensya, biglang bumukas muli ang pinto. Natigilan si Teresita. Nakatayo sa pintuan si Doña Graciana, nanlilisik ang mga mata sa pagtataka at galit nang makita ang manugang sa loob ng kanyang pribadong silid. Anong ginagawa mo rito? Magnanakaw. Madiin at malamig na bulyaw ng matanda. Kahit na nagwawala ang kaba sa kanyang dibdib, mabilis na nag-isip si Teresita. Dinampot niya ang isang basahan na ginamit niya kanina sa paglilinis ng mga florera sa pasilyo at nagkunwaring pinupunasan ang gilid ng bookshelf. Inutusan po ako ni Ma'am Chloe na punasan ang mga alikabok dito dahil baka raw po pumasok ang mga bisita ninyo mamaya. Mahinahon, ngunit matapang na palusot ni Teresita, ibinababa ang kanyang paningin upang magmukhang masunurin. Pinaikot ni Doña Graciana ang kanyang mga mata, puno ng pandidiri. Mga bisita ko? Hinding-hindi ko papapasukin ang mga bisita ko sa silid na ito, lalo na't nandito ka at kinakalat mo ang amoy mo. Lumabas ka na at bumalik ka sa kusina kung saan ka nababagay. Mabilis na yumuko si Teresita at naglakad palabas. Nang makalayo siya sa pasilyo at makarating sa ligtas na bahagi ng kusina, napahawak siya sa kanyang dibdib at huminga ng malalim. Hawak niya sa loob ng kanyang bulsa ang isang armas na mas matalim pa sa anumang patalim. Sa wakas, hawak na niya ang susi upang pabagsakin ang imperyo ng mga kasinungalingan. Samantala, sa isang tahimik at madilim na kalsada malapit sa paliparan, nakaupo si Gabriel sa loob ng kanyang sasakyan habang hinihintay ang pagdating ni Teresita para sa kanilang gabi-gabing pag-aaral. Tinitingnan niya ang mga dokumentong inihanda niya para sa kaso. Ang kanyang isip ay puno ng pag-aalala para sa kaligtasan ng babaeng unti-unting
umuukit ng puwang sa kanyang puso. Ang katahimikan ng gabi ay biglang binasag ng malakas na pag-ilaw at pag-ring ng kanyang cellphone. Kinuha niya ito at tiningnan ang mensahe mula sa isang pinagkakatiwalaang impormante sa loob ng kumpanya. Namilog ang mga mata ni Gabriel nang mabasa ang mga salita sa screen. Nalaman na nila, nasa panganib si Teresita. Ang tirik na araw ay tila mga nag-aapoy na karayom na walang awang tumutusok sa balat ni Teresita. Nakaluhod siya sa magaspang at basang semento ng likod bahay, pilit na kinukuskos ang isa na namang makapal na alpombra. Ang init ng paligid ay sumasabay sa tila nagbabagang apoy sa loob ng kanyang sariling katawan. Mula pa kagabi, pagkatapos niyang makuha ang USB, hindi na siya tinantanan ng matinding panginginig at pangingiki. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Ngunit wala siyang karapatang magpahinga. Isang utos mula kay Doña Graciana ang nagbanta na palalayasin ng tuluyan si Tobias mula sa ari-arian kung hindi niya matatapos ang paglalaba. Pinilit niyang itaas ang kanyang kamay upang muling isawsaw ang brush sa balde, ngunit biglang nagdilim ang kanyang paningin. Ang paligid ay umikot ng mabilis. Nawala ng lakas ang kanyang mga braso at tuluyang bumagsak ang kanyang katawan sa malamig at sabunsabong tubig na nakakalat sa semento. Umayos ka nga dyan, Teresita. Huwag kang mag-inarte at magkunwaring hinimatay sa pamamahay ko. Umaalingaw-ngaw ang matinis at malupit na boses ni Doña Graciana mula sa balkonahe. Sa halip na tulungan ang manugang na walang malay, inutusan pa nito ang mga hardinero na buhusan ng tubig mula sa hose ang nakabulagtang si Teresita upang magising ito. Ngunit bago pa man makalapit ang mga hardinero, isang itim na sasakyan ang mabilis at padabog na pumasok sa malawak na gate ng mansyon. Walang pakialam sa mga gwardyang sumusubok pumigil sa kanya. Lumabas si Abogado Gabriel, ang kalmo. Ang kanyang muka ay seryoso, madilim, at puno ng matinding galit nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng babaeng pilit niyang pinoprotektahan. Walang alinlangan siyang tumakbo patungo kay Teresita. Lumuhod siya sa basang semento, hindi inalintana ang pagdumi ng kanyang mamahaling suit. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo ni Teresita at naramdaman ang nakakapasong init ng lagnat nito. Anong ginagawa mo rito, abogado? Wala kang karapatang manghimasok sa bakuran ko at kunin ang utusan ko. Matapang na sigaw ni Doña Graciana habang naglalakad pababa ng hagdan, sinusundan ni Chloe na nakahalukip-kip at nakataas ang kilay. Dahan-dahang tumayo si Gabriel habang buong ingat na binubuhat sa kanyang mga bisig si Teresita. Hinarap niya ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling nakakatakot sa sobrang lamig. Hindi siya utusan, Doña Graciana. Mariing wika ni Gabriel. Ang bawat salita ay tila patalim na nakatutok sa lalamunan ng mga kalaban. Siya ay isang tao na higit na may dangal kaysa sa buong angkan ninyo. At tandaan ninyo ito, kapag may nangyaring masama sa babaeng ito, hindi lamang ang pera ninyo ang kukunin ko. Sisiguraduhin kong isusunod ko ang buong pamilya mo sa hukay ng paborito mong anak. Haharapin natin ang isa't isa sa korte. Walang nakakibo sa mga tauhan ng mansyon. Pinanood lamang nila habang maingat na isinasakay ni Gabriel si Teresita sa kanyang kotse at mabilis na nilisan ang malaimpyernong lugar na iyon. Ipinaalam din agad ni Gabriel kay Joy ang tapat na katulong sa karinderya. Naligtas si Teresita at hiningi niyang bantayan muna ng mabuti ang batang si Tobias. Nang imulat ni Teresita ang kanyang mga mata, hindi na ang maruming kisame ng bodega ang kanyang nakita. Isang malambot at puting-puting kumot ang nakabalot sa kanyang katawan. Ang buong silid ay amoy ng sariwang pino at malinis na hangin. Nasa isang tahimik na rest house siya sa labas ng maingay na lungsod, isang pribadong kanlungan na pag-aari ni Gabriel. Dahan-dahan siyang bumangon
at nakita niya si Gabriel na papasok ng kwarto. May dalang isang maliit na tray ng mainit na sabaw at gamot. Nawala ang formal na suit nito, nakasuot na lamang siya ng simpleng puting t-shirt at pantalon, ngunit ang paggalang at pag-aalaga sa kanyang mga mata ay hindi nagbago. "Dito ka muna, Teresita. Ligtas ka na," malumanay na sabi ng abogado habang inilalapag ang tray sa maliit na mesa. Kumuha siya ng isang malinis na bimpo, ibinabad sa maligamgam na tubig at buong pag-iingat na idinampi sa noo at mga pisngi ni Teresita. Hindi napigilan ni Teresita ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sa loob ng 15 taon ng kanyang kasal kay Rafael, siya ang laging nagpupunas ng pawis. Siya ang laging nagpapakain. Siya ang laging nag-aalaga. Kailanman ay walang nagtanong kung pagod na ba siya o kung may sakit siya. "Lagi na lang akong nag-aalaga, Gabriel." Humihikbing wika ni Teresita, hinahayaan ang sariling maging mahina sa unang pagkakataon. Nakakapagod na pala. Nakakapagod maging matapang para sa mga taong walang ginawa kundi saktan ako. Tumigil si Gabriel sa pagpupunas. Ibinaba niya ang bimpo at tahimik na naupo sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang inabot ang nanginginig na mga kamay ni Teresita. Dahil sa matinding hiya, pilit na binabawi ni Teresita ang kanyang mga kamay. Ayaw niyang maramdaman ng isang kagalang-galang na lalaki, ang magaspang at punong-puno ng kalyong mga palad na palaging pinandidirian ni Rafael. Ngunit mas hinigpitan ni Gabriel ang kanyang hawak. Walang bakas ng pandidiri. Yumuko ang abogado, inilapit ang maruming kamay ni Teresita sa kanyang mukha at dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa mga kalyo nito. Isang halik na puno ng matinding pag-ibig at pagdakila. "Ito ang pinakamagandang kamay na nakita ko, Teresita." Madamdaming bulong ni Gabriel habang nakatingin ng diretso sa mga luhaan nitong mata. Dahil ang mga kamay na ito ang bumuhay at nagtanggol sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Wala kang dapat ikahiya sa mga sugat mo. Ngayon, gusto kong ipangako mo sa akin. Hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa'yo. Hindi ka na mag-iisa. Wala nang ibang salita ang lumabas mula sa kanilang mga labi. Isang malalim at mahigpit na yakap ang naging sagot ni Teresita. Ibinabaon ang kanyang mukha sa balikat ni Gabriel habang patuloy sa pag-iyak. Inilalabas ang lahat ng bigat na matagal niyang kinimkim. Sa mga bisig na yon, natagpuan niya ang kapayapaang matagal na niyang pinapangarap. Kalaunan, nang mahimbing na muli ang tulog ni Teresita dahil sa epekto ng gamot, tahimik siyang pinagmamasdan ni Gabriel mula sa isang silya. Sa loob ng bulsa ng pantalon ng lalaki, pilit na kinakapa ng kanyang mga daliri ang isang maliit na kahon na binalot sa pilus. Ano ang nilalaman nito at para saan niya ito inihahanda? Ang payapang gabi ay biglang nabulabog ng umilaw ang cellphone ni Teresita na nakapatong sa mesa. Isang notification mula sa social media ang lumitaw sa screen. Binasa ito ni Gabriel at agad na nagdilim ang kanyang paningin. Isang pampublikong anunsyo mula kay Doña Graciana ang nag-imbita sa lahat ng kilalang tao sa lipunan para sa malawakang pagdiriwang ng ika-50 anniversary gala ng pamamahala sa paliparan ng mga Belmoro. At sa dulo ng mensahe, nakasulat ang isang linyang magpapabago sa lahat. "Sa gabing ito, opisyal kong ipapasa ang buong kapangyarihan at pagmamay-ari ng aming kumpanya sa nag-iisang babaeng karapat-dapat, ang bagong Mrs. Belmoro, si Chloe." Ang imbitasyon ay inilatag, handa na ang entablado para sa huling laban. Sa loob ng malamig at napakalaking sala ng mansyon ng mga Belmoro, isang masamang binhi ang pilit itinatanim sa inosenteng isipan ng batang si Tobias. Nakaupo ang 15 anyos na bata sa isang mahabang silyang pelus, nakayuko at mahigpit na pinipisil ang kanyang sariling mga daliri. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Doña Graciana. Ang mukha ay ginawang maamo, ngunit ang boses ay nagdadala ng nakakalason na kasinungalingan. "Pakinggan mo ang lola, Tobias." Malamig ngunit nakakasakal na wika ng matanda.
habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng kanyang apo. Ang nanay mong si Teresita ay hindi matino ang pag-iisip. Nabaliw na siya sa kakahabol sa pera ng pamilyang ito. At alam mo ba kung saan siya nagpunta? Sumama siya sa ibang lalaki. Sumama siya sa abogadong yon dahil binayaran siya. Mas pinili niya ang landi at pera kaysa sayo. Kaya huwag mo na siyang hanapin dahil hindi kanya kailanman minahal ng totoo. Bawat salita ay tila punyal na ibinabaon sa dibdib ni Tobias. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang mga luha. Naroon siya nang palayasin ng kanyang ina, ngunit sadyang napakalakas ng kapangyarihan ng matanda upang baligtarin ang katotohanan. Mula sa hagdanan, naglakad pababa si Chloe bit-bit ang ilang mga mamahaling paper bag. Nakangiti itong lumapit kay Tobias at inilapag sa harapan ng bata ang isang bagong labas na gaming console at isang makapal na sobrang naglalaman ng libu-libong piso. Look at this baby boy. Marteng pagmamalaki ni Chloe. Umupo sa tabi ng bata at pilit na inilalapit ang mga regalo. If you stay with me and call me Mommy Chloe, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Makakapag-aral ka sa pinakamahal na eskwelahan at hindi ka na mag-aamoy mantika. Ibibigay ko sa iyo ang buhay na hindi kailanman kayang ibigay ng nanay mong patay gutom. Tinitigan ni Tobias ang mga pera at laruan. Sa mundo ng isang bata, napakadaling masilaw sa mga material na bagay. Ngunit bago pa man niya maiangat ang kanyang kamay, ang malaking pinto ng mansyon ay dahan-dahang bumukas. Walang sumigaw, walang umiyak. Ngunit ang presensyang pumasok ay sapat na upang mapuno ng matinding lamig ang buong sala. Nakatayo sa pintuan si Teresita. Wala na ang dating gusgusin at nakayukong manugang na palaging umiiwas sa kanilang mga tingin. Nakasuot siya ng isang malinis at formal na blusa na ibinigay ni Gabriel. Maayos ang pagkakatali ng kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo at kasing talim ng patalim. Ang kanyang mga hakbang patungo sa sala ay hindi nagpapakita ng kahit anong takot. Napatayo si Doña Graciana sa matinding gulat at galit. Ang kapal ng mukha mong tumuntong muli sa pamamahay ko pagkatapos mong magtanan kasama ng abogadong yon. Mga gwardya, palabasin ninyo ang babaeng ito. Walang gwardyang lumapit. Bago pa man dumating si Teresita, na siguro na ni Gabriel na may kasama siyang mga opisyal ng barangay na naghihintay sa labas ng gate upang protektahan ang kanyang karapatan bilang ina. Dire-diretsong naglakad si Teresita at huminto sa harapan ni Chloe na ngayon ay namumutla sa gulat. Walang pag-aalinlangan, inabot ni Teresita ang kamay ng kabit na nakahawak sa braso ng kanyang anak at buong lakas itong tinabig palayo. Huwag mong hahawakan ang anak ko gamit ang mga kamay mong puno ng dumi ng pagnanakaw. Malamig ngunit madiing babala ni Teresita. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay boses ng isang reyna na inaangkin ang kanyang nasasakupan. How dare you! Matinis na sigaw ni Chloe. Akmang sasampalin si Teresita. Ngunit mabilis na nahawakan ni Teresita ang pulso ng babae sa ere. Mahigpit niya itong pinisil hanggang sa mapaaray si Chloe sa sakit. Inilapit ni Teresita ang kanyang mukha. Ang mga mata ay nanlilisik. Subukan mo akong saktan ngayon, Chloe. Subukan mong idapo ang kamay mo sa akin at sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo. Bago pa matapos ang araw na ito, wala na ako sa poder ninyo. Wala na kayong karapatang saktan ako. Pabalya niyang binitawan ang kamay ni Chloe at hinarap ang kanyang biyenan na ngayon ay nanginginig sa matinding puot. At kayo, Doña Graciana, patuloy ni Teresita, ang bawat salita ay may dalang kamandag na bumabalot sa hangin. Ipinagmalaki ninyo ang apelyidong Belmoro habang kinukonsinti ang pambababae at pagnanakaw ng inyong anak. Maaari ninyong suluhin ang lahat ng peking yaman sa bahay na ito. Magpakasasa kayo sa mga bagay na hindi naman sa inyo. Ngunit kailanman, hindi ninyo mabibili ang utak at puso ng aking anak. Dahan-dahang lumuhod si Teresita
upang maging kapantay ang paningin ni Tobias. Nang makita ng bata ang mukha ng kanyang ina, tuluyan ng gumuho ang kanyang mga luha. Mahigpit siyang yumakap sa leeg ni Teresita, ibinabaon ang kanyang mukha sa balikat nito at humagulgol ng malakas. Nay, hindi po totoo ang sinabi nila, di ba? Hindi niyo po ako iiwan. Humihikbing tanong ni Tobias, mahigpit na nakakapit sa damit ng kanyang ina. Puno ng pagmamahal na hinaplos ni Teresita ang likod ng kanyang anak. Hinahayaan ang sariling mga luha na tahimik na tumulo. Hinding-hindi kita iiwan, anak. Tandaan mo ito, Tobias. Walang halaga ang lahat ng pera, mamahaling damit, at laruan sa mundo kung galing ito sa panlilinlang at pagsira sa kapwa. Mas mabuti pang kumain tayo ng tuyo at kanin araw-araw ng may dangal, kaysa magpakabusog sa pagkaing binili ng dugong dumanak mula sa kasinungalingan. Mamamatay ako bago ko hayaang maging katulad kanila. Sa halip na maniwala sa lason ng kanyang lola, dahan-dahang humiwalay si Tobias mula sa pagkakayakap. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tahimik niyang inilagay ang kanyang kamay sa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Mula roon, inilabas niya ang isang lukot na piraso ng papel at palihim itong isinuksok sa palad ng kanyang ina. Nay, bulong ni Tobias na sapat lamang para marinig ni Teresita. Nakuha ko po yan sa basurahan sa kwarto niya kagabi noong naglinis ako. Palagi po siyang may kausap sa telepono na nagngangalang Mr. X. Nag-uusap po sila tungkol sa pagpapatahimik sa inyo. Naramdaman ni Teresita ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Mahigpit niyang itinago ang lukot na papel sa kanyang kamay. Tumayo siya, inalalayan ang kanyang anak. At walang lingon-likod na naglakad palabas ng mansyon. Iniiwan sina Doña Graciana at Chloe na sumisigaw ng mga pagbabanta na wala ng epekto sa kanya. Habang mahigpit na hawak ni Teresita ang kamay ng kanyang anak, patungo sa kanilang kalayaan, isang madilim na bagyo naman ang namumuo sa loob ng opisina ni Gabriel. Pabalik-balik sa paglalakad ang abogado, ang kanyang noo ay nakakunot at ang kanyang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga. Kausap niya ang isa sa mga pinakamataas na opisyal ng National Bureau of Investigation, isang lumang kaibigan na pinakiusapan niyang imbestigahan ang mga natitirang transaksyon ng mga Belmoro. Sigurado ka ba sa impormasyong ito, General? Madilim at tensyonadong tanong ni Gabriel, ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumilitaw dahil sa matinding pagpipigil ng galit. Mula sa kabilang linya, ibinahagi ng kanyang kausap ang isang nakakapangilabot na katotohanan. Natukoy na nila kung sino ang misteryosong Mr. X na palaging kausap ni Chloe. Hindi ito isang negosyante o empleyado ng bangko. Isa itong kilalang miyembro ng sindikato na tumatanggap ng bayad kapalit ng buhay ng tao. Gabriel, seryosong babala ng nasa kabilang linya. Hindi lang pinagtatakpan ng kabit ng asawa niya ang mga ninakaw na pera. Nagbayad siya ng malaking halaga kay Mr. X para tapusin ang buhay ng kliyente mo. Kailangang mapatahimik si Teresita bago maganap ang malaking pagdiriwang ng kumpanya bukas ng gabi. Bumagsak ang paningin ni Gabriel sa ibabaw ng kanyang mesa, kung saan nakapatong ang litrato ni Teresita na nakuha niya bilang bahagi ng kanilang kaso. Ang pakiramdam ng takot na matagal na niyang hindi nararanasan ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Hindi takot para sa kanyang sarili, kundi takot na mawala ang nag-iisang babaeng muling nagbigay ng kulay sa kanyang madilim na mundo. Sa labas ng kanyang bintana, pumatak ang unang patak ng ulan, sumisimbolo sa isang nagbabadyang unos na may dalang banta ng kamatayan. Ang walang tigil na pagbuhos ng malakas na ulan ay tila naghuhugas sa mga madilim na lihim ng lungsod. Sa ilalim ng nag-aalborotong kalangitan, isang itim na sasakyan ang maingat na bumabagtas patungo sa isang tagong pasilidad. Inilipat ni Gabriel sina Teresita at Tobias sa isang mataas at mahigpit na binabantayang safe house na pag-aari ng kanyang pamilya. Napapaligiran ito
ng matataas na pader at mga pinagkakatiwalaang tauhan. Dito, malayo sila sa mga matang nagmamasid at sa mga kamay na nagbabalak ng masama. Sa loob ng isang pribadong kwarto na amoy lavender at malinis na koton, mahimbing nang natutulog si Tobias matapos ang matinding pagod at takot na kanyang naranasan. Nakatayo si Teresita sa gilid ng pinto, tahimik na pinagmamasdan ang mapayapang pagtaas at pagbaba ng dibdib ng kanyang anak. Sa wakas, walang sisigaw sa bata, walang mananakit. Samantala, sa kabilang silid, abala si Gabriel sa pakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may dalang matinding awtoridad. Kausap niya ang general ng NBI. Pilit na isinasara ang mga huling detalye ng kanilang bitag. Nasa atin na ang master ledger mula sa USB na nakuha ni Teresita at natukoy na rin ng mga tauhan mo ang kinaroroonan ng hitman na binayaran ni Chloe. Seryosong pahayag ni Gabriel habang inaayos ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. General, paano ang tungkol sa dating business partner ni Rafael na tinangka nitong lokohin sa huling kontrata? Susulpot ba siya bukas sa pagdiriwang para tumestigo? Mula sa kabilang linya, ibinigay ng general ang kumpirmasyon na matagal nang nagtatago ang nasabing kasosyo dahil sa takot kay Doña Graciana, ngunit handa na itong lumabas upang bawiin ang kanyang nanakaw na kumpanya. Ang bawat piraso ng ebidensya ay handa na upang bumuo ng isang perpektong pambitay para sa pamilya Velmoro. Nang matapos ang tawag, huminga ng malalim si Gabriel. Hinilot niya ang kanyang sumasakit na sentido. Ilang araw na siyang walang maayos na tulog dahil sa pag-aasikaso ng kasong ito. Ngunit nang makita niya si Teresita na naglalakad patungo sa malawak na balkonahe ng safe house, tila naglaho ang lahat ng kanyang pagod. Lumabas si Gabriel. May dalang 2 tasa ng mainit na tsa. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay naglipad sa ilang hibla ng buhok ni Teresita. Nakatingin ang ginang sa malalayong ilaw ng syudad. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng pinaghalong kaba at pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at inabot ang isang tasa. Tinanggap ito ni Teresita. Ang init ng porselana ay nagbigay ng ginhawa sa kanyang nanlalamig na mga palad. Handa ka na ba para bukas? Malumanay na tanong ni Gabriel, humilig sa barandilya ng balkonahe habang pinagmamasdan ang maaliwalas na mukha ng babaeng nasa kanyang tabi. Tumango si Teresita. Handa na ako, Gabriel. Wala na akong itinatago. At wala na akong kinatatakutan. Kinuha nila ang lahat sa akin, pero hindi ko hahayaang kunin nila ang kinabukasan ni Tobias. Kung kailangan kong maging apoy para tupukin ang kanilang mga kasinungalingan, gagawin ko. Napangiti si Gabriel. Ibinaba niya ang kanyang hawak na tasa. Sa isang banayad at maingat na kilos, inabot ng kanyang malalaking kamay ang mukha ni Teresita. Ginamit niya ang kanyang mga daliri upang itabi ang mga hibla ng buhok na hinahangin at dahan-dahan itong isinuksok sa likod ng tainga ng ginang. Ang pagdampi ng maiinit niyang daliri sa malamig na balat ni Teresita ay nagpadala ng isang matinding kuryente na umabot hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Napatitig si Teresita sa mga mata ni Gabriel. Wala siyang nakitang pag-aalinlangan. Ang naroon lamang ay isang lalaking handang ibigay ang buong mundo para sa kanya. Bukas, matatapos na ang pinakamahabang gabi ng buhay mo. Madamdaming bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na kumot na yumayakap sa sugatang kaluluwa ni Teresita. At pagkatapos ng lahat ng ito, pagkatapos nating bawiin ang kalayaan mo, sana, payagan mo akong makasama ka sa pagibang ng umaga. Hindi nakapagsalita si Teresita. Ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata ay hindi luha ng sakit, kundi luha ng isang pusong sa wakas ay nakatagpo ng tunay na tahanan. Sa halip na sumagot ng mga salita, dahan-dahan niyang inihilig ang kanyang ulo at isinandal ito sa matibay na balikat ni Gabriel. Ipinikit niya ang kanyang mga mata.
Dinarama ang mabilis at matatag na tibok ng puso ng lalaking nagligtas sa kanya mula sa impyerno. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, naramdaman ni Teresita na buo siya. Karapat-dapat pala siyang mahalin. Karapat-dapat pala siyang ipaglaban. Kinabukasan, ang araw ng malaking pagdiriwang, ang kalangitan ay naging maaliwalas matapos ang ilang araw ng bagyo. Tila nagbibigay daan sa isang napakalaking pagbabago. Sa loob ng marangyang silid ng safe house, sinibaya mo, nakatayo si Teresita sa harap ng isang malaking salamin. Wala na ang babaeng may amoy sibuyas na palaging nakayuko at nakasuot ng lumang apron. Wala na ang byuda na umiiyak sa gilid habang inaalipusta ng kanyang biyenan. Nakatitig siya sa kanyang refleksyon. Suot niya ang isang napakagandang pulang damit na sadyang ipinagawa ni Gabriel para sa kanya. Ang kulay ng tela ay kasing tingkad ng sariwang dugo, isang perpektong simbolo ng apoy na susunog sa imperyo ng mga Belmoro at ng kanyang sariling muling pagkabuhay. Maayos at eleganteng nakapusod ang kanyang buhok at ang kanyang muka ay nagtataglay ng isang malamig ngunit napakagandang anyo. Kinuha niya ang isang pares ng matataas at pulang sapatos. Habang isinusuot niya ito, inalala niya ang bawat luha, bawat sampal, at bawat pangaalipusta na natanggap niya. Bawat hapdi ay naging bakal na nagpatibay sa kanyang kaluluwa. Huminga siya ng malalim, tinaas ang kanyang noo, at naglakad patungo sa pinto kung saan naghihintay si Gabriel. Ang matatag na paglapat ng kanyang pulang takong sa makinis na sahig ay nag-iwan ng isang alingawngaw ng kapangyarihan. Ang alingawngaw ng paghakbang natatapos sa lahat. Ang napakalaking bulwagan ng pinakasikat na hotel sa lungsod ay tila naging isang kaharian ng ginto at kristal. Ang kisame ay pinalamutian ng mga nagkikinangang aranya na nagbibigay ng maningning na liwanag sa daan-daang mga kilalang panauhin mula sa matataas na antas ng lipunan. Ang mga mesa ay napupuno ng pinakamamahaling alak at masaganang pagkain. Ito ang gabi ng ika-50 anibersaryo ng kumpanya ng mga Belmoro, isang pagdiriwang na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan at pagnanakaw. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Graciana. Nakasuot ang matanda ng isang kumikinang na gintong terno habang isang napakalaking kwintas na diamante ang nakapulupot sa kanyang leeg, isang palamuti na binili gamit ang perang ninakaw mula sa kinabukasan ng kanyang sariling apo. Pinalilibutan siya ng mga mamamahayag na walang tigil sa pagkuha ng litrato. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Chloe, nakasuot ng isang masikip at mahabang bestida na kulay pilak, taas noong nangumingiti habang nakakapit sa braso ng matanda na tila siya ang tunay na tagapagmana. Doña Graciana, napakaganda po ng pagdiriwang ninyo. Ano po ang mensahe ninyo para sa mga nagmamahal sa naiwang legasiya ni Kapitan Rafael? Tanong ng isang kilalang mamamahayag habang inilalapit ang isang recording device. Isang mapagkunwaring ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Tiningnan niya ang mga panauhin na tila ba isa siyang diyosa na nagbibigay ng biyaya. Ang aking anak na si Rafael ay isang paningin ng perpeksyon. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kumpanyang ito. At upang mapanatili ang kanyang dalisay na alaala, narito sa aking tabi ang babaeng tunay na nagpatibok ng kanyang puso hanggang sa huling hininga, si Chloe. Ngayong gabi, opisyal kong ipapasa sa kanya ang pangunahing pamamahala ng aming kumpanya bilang pagkilala sa kanyang pagmamahal sa aking anak. Pumailan lang ang malakas na palakpakan ng mga taong walang kaalam-alam sa katotohanan. Ngumiti ng malapad si Chloe. Itinaas ang kanyang baso ng mamahaling alak at inisip na sa wakas, nakuha na niya ang lahat ng yaman at kapangyarihang kanyang inasam. Wala nang makakapigil sa kanya.
Ang mahirap at mabahong legal na asawa ay matagal na nilang naitapon sa basurahan. Ngunit sa mga sandaling iyon, sa labas ng malalaking pintuan ng bulwagan, isang sasakyan ang tahimik na huminto sa tapat ng pulang karpet. Mula sa pinto ng pasahero, bumaba si Gabriel. Maingat niyang inalalayan ang babaeng nakasuot ng isang napakagandang pulang damit. Ang bawat paghakbang ng pulang takong ni Teresita sa makinis na sahig ay nagdadala ng isang tahimik ngunit mabigat na banta. Habang naglalakad sila patungo sa entrance, agad silang hinarang ng 4 na matipunong gwardya. Nakilala ng punong gwardya si Teresita bilang ang byuda na pinaghuhugas lamang ng pinggan sa likod ng punerarya. "Excuse me, Mrs., pero hindi po kayo kabilang sa guest list." Matigas at may halong pagmamaliit na wika ng gwardya, inihaharang ang kanyang malapad na katawan. Utos po ni Doña Graciana na bawal pumasok ang mga hindi imbitado, lalo na ang mga dating katulong. Hindi umimik si Teresita. Nanatili siyang kalmado, ang kanyang baba ay nakataas, at ang kanyang mga mata ay tuwid na nakatingin sa malaking pinto. Mula sa kanyang tabi, humakbang pasulong si Gabriel. Walang bakas ng galit o pakiusap sa mukha ng abogado. Tanging purong awtoridad lamang. Kumuha siya ng isang nakatuping dokumento mula sa loob ng kanyang coat at kalmadong iniabot ito sa punong gwardya. "Ako si Abogado Gabriel Ancalmo, ang legal na kinatawan ni Ginang Teresita Villamoro, ang nag-iisang lehitimong asawa at tagapagmana ng yumaong si Rafael Villamoro." Malamig at madiing pahayag ni Gabriel habang tinititigan ng gwardya. "Ang hawak mo ay isang formal na court order at search warrant mula sa National Bureau of Investigation. Kung haharangan mo ang daan ng aking kliyente at ng mga awtoridad na nakasunod sa amin, kasama kang makukulong para sa obstruction of justice." Namutla ang punong gwardya nang mabasa ang opisyal na selyo ng korte. Mabilis na nanginig ang kanyang mga kamay at walang pag-aalinlangan niyang ibinalik ang papel bago sumenyas sa kanyang mga tauhan na agad na humawi. Kasabay ng pag-atras ng mga gwardya, dahan-dahang binuksan ng mga tauhan ng hotel ang dambuhalang pintuang gawa sa matigas na kahoy. Sa gitna ng masiglang palakpakan para kay Chloe at Doña Graciana, ang pagbukas ng pinto ay nagdulot ng isang malamig at biglaang hangin na pumasok sa bulwagan. Unti-unting napalingon ang mga panauhin, pati na rin ang mga mamamahayag, patungo sa pasukan. Nakatayo sa bungad si Teresita, nakakapit sa matibay na braso ni Gabriel. Ang kanyang pulang damit ay tila umaapoy sa ilalim ng mga aranya. Ang kanyang tindig ay hindi na ang isang asawang nasanay sa pang-aabuso. Siya ngayon ang mismong kahulugan ng isang tunay na reyna na dumating upang bawiin ang kanyang kaharian. Ang mga bisita na dati ay umiiwas sa kanyang presensya ngayon ay hindi makabawi sa pagkamangha. Kusang humawi ang mga tao sa gitna, nagbibigay ng malawak na daan na tila ba nakakita sila ng isang dugong bughaw. Sa ibabaw ng entablado, napansin ni Chloe ang pagbabago sa direksyon ng atensyon ng mga tao. Nang magtama ang kanyang paningin at ng babaeng naglalakad sa gitna ng bulwagan, tila naubusan ng dugo ang buong katawan ng kabit. Bahagyang nabitawan ng kanyang mga daliri ang hawak na baso at muntik na itong mahulog sa sahig. Ang kanyang panga ay literal na bumagsak. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng tinawag niyang amoy sibuyas, ang babaeng pilit niyang tinapakan at pinagkaitan ng dangal, ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan na mas maganda, mas matapang, at mas kagalang-galang kaysa sa kanya. Nanigas si Doña Graciana sa kanyang kinatatayuan. Ang nangiti niya kanina para sa mga mamamahayag ay naging isang hilatsan ng matinding kaba at pagkalito. "Mga gwardya, anong ginagawa ng babaeng yan dito? Palabasin niyo siya." Nanginginig na utos ng matanda sa mikropono, ngunit walang ni isang tauhan ang sumunod sa kanya. Habang patuloy sa paglalakad, sina Teresita at Gabriel patungo sa entablado, napansin ng ilang mamamahayag ang pamilyar na bulto ni Ginoong Tomas Ancalmo
na tahimik na sumunod sa pasukan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi ay isang lalaking nakasuot ng formal na uniforme mula sa pinakamalaking bangko ng bansa. Mahigpit na hawak sa kanyang dibdib ang isang nakasilyong itim na maleta. Ano ang nilalaman ng maletang iyon at bakit ito binabantayan ng ganoon katindi? Hindi lumingon si Teresita sa mga nag-uusyosong mukha. Nananatiling nakatutok ang kanyang malamig na paningin sa kanyang biyenan. Nang marating nila ang paanan ng entablado, binitawan niya ang braso ni Gabriel. Mag-isa siyang humakbang paakyat sa hagdan. Ang kanyang pulang damit ay umaalon na parang apoy sa bawat galaw niya. Pagharap niya kay Doña Graciana, namayani ang isang nakakabinging katahimikan sa buong bulwagan. Walang sinabing salita si Teresita. Tiningnan niya lamang ang nanginginig na matanda mula ulo hanggang paa, isang tingin ng ganap na pagkaawa at pandidiri. Bago niya dahan-dahan at kalmadong hinawakan ang mikroponong hawak nito, wala nang nagawa si Doña Graciana kundi bitawan ito dahil sa panlalamig ng kanyang mga kamay. At sa pagkuha ni Teresita sa mikropono, aksidenteng naidikit ito ng malapit sa speaker. Isang matinis at nakakabinging tunog ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang matinis at nakakabinging alingaw-ngaw mula sa mikropono ay unti-unting namatay, pinalitan ng isang mabigat at naghihintay na katahimikan sa loob ng malawak na bulwagan. Nakatayo si Teresita sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono ng may buong katatagan. Sa kanyang likuran ay ang malaking puting telang ginagamit bilang projector screen, kung saan kanina lamang ay nakapaskil ang nakangiting mukha ng kanyang yumaong asawa. Huminga ng malalim si Teresita. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa mga naguguluhang panauhin, sa mga nagkikislapang lente ng kamera ng mga mamamahayag, bago tuluyang huminto sa nanginginig at namumutlang mukha ng kanyang biyenan. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Teresita. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ito ay nagtataglay ng isang malamig at malalim na awtoridad na pumukaw sa bawat kaluluwa sa silid. Ako si Teresita Villamoro, ang babaeng itinago nila sa maruming kusina upang hindi makasira sa perpektong imahe ng kanilang pamilya. At ngayong gabi, naparito ako, hindi upang humingi ng awa, kundi upang ibigay sa inyo ang nag-iisang bagay na ipinagkait nila sa loob ng maraming taon, ang katotohanan. Mula sa isang madilim na sulok ng bulwagan, nagbigay ng hudyat si Gabriel sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation na kumokontrol sa mga kagamitan ng hotel. Sa isang iglap, nagbago ang imahe sa malaking screen sa likuran ni Teresita. Nawala ang larawan ni Rafael. Pinalitan ito ng mga malilinaw na kopya ng mga pekeng bank transfer, mga patunay ng panloloko sa kumpanya, at ang master ledger na nakuha mula sa mismong pribadong silid ni Doña Graciana. Lumabas din ang mga dokumento na nagpapatunay na lihim na ibinenta ni Rafael ang Educational Trust Fund ng kanyang sariling anak upang ibiliw ng mamahaling ari-arian ang kanyang kabit. Nagsimulang magbulungan ang mga matataas na opisyal at mga negosyante. Ang ilang mamamahayag ay mabilis na lumapit upang kunan ng malinaw na litrato ang mga ebidensyang nakapaskil sa screen. Iyan ang legasya ng pamilya Villamoro. Patuloy ni Teresita, bawat salita ay tumatalab na parang patalim. Ang pagdiriwang na ito ay pinunduhan ng perang ninakaw nila mula sa kumpanyang ito at mula sa kinabukasan ng sarili kong anak. At ang babaeng nakatayo sa aking harapan na ipinagmamalaki nilang bagong tagapagmana ay hindi lamang isang simpleng kabit. Nang marinig ito ni Chloe, tuluyan na siyang nilamon ng galit at pagkapahiya. Sinungaling ka. That's fake. Peke ang mga yan. Pinagtutulungan niyo lang kami dahil mukha kang pera. Matinis na sigaw ni Chloe. Wala sa sariling tumakbo si Chloe paakyat ng entablado, nakataas ang kanyang mga kamay na tila isang halimaw na handang kalmutin ang mukha ni Teresita.
Ngunit bago pa man siya makalapit, isang matibay na braso ang mabilis na humarang sa kanya. Kalmadong tumayo si Gabriel sa pagitan ng dalawang babae. Gamit ang kanyang malapad na balikat, madali niyang itinulak si Chloe pabalik. Dahilan upang matumba ito at mapaupo sa malamig na sahig habang nasisira ang kanyang mamahaling damit. Huwag kang magkakamaling hawakan ng kliyente ko. Malamig at madiing babala ni Gabriel. Binaling niya ang tingin sa mga tauhan ng NBE. Ipakita ninyo ang huling ebidensya. Nagbago muli ang larawan sa screen. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang mga malilinaw na screenshot ng palitan ng mensahe mula sa telepono ni Chloe. Ang kanyang mga pag-uusap kasama ang isang bayarang mamamatay tao na nagngangalang Mr. X. Malinaw na nakasaad doon ang halagang inialok ni Chloe upang ipapatay si Teresita bago sumapit ang gabi ng anibersaryo. Isang sabay-sabay na singhap ng pagkagulat ang narinig mula sa mga panauhin. Ang mga taong kanina lamang ay nakikipagnitian at nakikipag-inuman kina Doña Graciana at Chloe ay mabilis na umaatras, nandidiri at natatakot na madikit sa kanila. Ang pamilyang Belmoro na tinitingala bilang mga Diyos ng lipunan ay bumagsak at naging mga kriminal sa paningin ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit ang kinatawan ng bangko na kasama ni Ginoong Tomas ang Kalmo. Binuksan nito ang dalang itim na maleta at inilabas ang isang formal na kautusan. Inihayag ng kinatawan sa lahat na opisyal nang nagyayelo ang lahat ng bank account at ari-arian ng mga Belmoro kabilang ang mansyon at ang kumpanya upang ibalik sa tunay at orihinal nitong nagmamay-ari na matagal nang niloko ni Rafael. Tuluyang nawasak ang mundong pinakaiingatan ni Doña Graciana. Ang kanyang gintong terno ay nawalan ng kinang. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina hanggang sa siya ay tuluyang napaluhod sa mismong paanan ni Teresita. Ang matapobre at malupit na biyenan na palaging nananakit sa kanya ay umiiyak na ngayon at nagmamakaawa. Teresita, Teresita, maawa ka sa akin. Humihikbing pakiusap ng matanda. Pilit nitong inaabot ang laylayan ng pulang damit ni Teresita. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at sirang pampaganda. Pamilya tayo. Kami ang nag-ahon sa'yo mula sa kahirapan. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang lahat ng meron ka. Huwag mo akong ipakulong, parang awa mo na. Nakatitig lamang si Teresita sa babaeng nagpahirap sa kanya sa loob ng 15 taon. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Tanging kalayaan lamang ang kanyang nararamdaman. Dahan-dahan siyang humakbang paatras upang hindi madikitan ng mga maruruming kamay ng matanda. Palagi ninyong isinusumbat sa akin ang utang na loob. Malumanay ngunit matigas na tugon ni Teresita. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sa lahat ng sugat sa aking mga kamay, sa mga luhang iniluha ko ng palayasin ninyo kami ng anak ko sa kalagitnaan ng gabi, at sa lahat ng kahihiyang ipinalonok ninyo sa akin. Bayad na ako, Doña Graciana. Sobra-sobra pa. Kasabay ng huling salita ni Teresita, tuluyang pumasok ang mga nakaunipormeng pulis at mga ahente ng NBO. Mabilis nilang nilapitan sina Doña Graciana at Chloe. Ang malamig na tunog ng posas na isinasara sa kanilang mga pulso ay nagsilbing huling musika ng pagdiriwang. Nagsisigaw si Chloe, nagpupumiglas at sinusubukan pang sakta ng mga pulis. Ngunit walang awang hinila siya ng mga ito patungo sa labas. Habang kinakaladkad si Doña Graciana na patuloy sa pag-iyak at pagmamakaawa, binuksan ang isang maliit na pintuan sa gilid ng bulwagan. Inilabas ng mga tauhan ni Gabriel si Tobias kasama ang tapat na katulong na si Joy. Dinala nila ang bata upang matiyak ang kaligtasan nito. Nang makita ni Tobias ang kanyang lola na nakaposas at nagwawala habang kinukuhaan ng litrato ng mga mamamahayag, nanlaki ang mga mata ng bata sa gulat. Ngunit bago pa man lubusang rumehistro ang pangit na senaryong iyon sa kanyang inosenteng isipan, mabilis na tumakbo si Teresita palapit sa kanya. Lumuhod si Teresita sa harap ng kanyang anak.
Sa halip na panoorin ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, mabilis at buong pagmamahal na tinakpan ni Teresita ang mga mata ni Tobias gamit ang kanyang maiinit at nagpapatahang mga kamay. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Itinatago ang mukha nito sa kanyang dibdib. Pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa dumi at kahihiyan ng pamilyang sumira sa kanila. Hindi niya hahayaang maging bahagi ng alaala ni Tobias ang kapangitan ng araw na ito. Ilang sandali pa, tuluyan na nilang nilisan ang magulong bulwagan. Paglabas nila sa pintuan ng hotel, sinalubong sila ng patuloy na pagbuhos ng malamig na ulan. Sa di kalayuan, sa pilitang ipinapasok si Doña Graciana sa loob ng sasakyan ng mga pulis. Isang malakas, nakakapasong palahaw ng paghihirap ang malingaw-ngaw mula sa matanda. Sumasabay sa ihip ng hangin bago tuluyang isinara ang pinto ng patrol car. Nakatayo si Teresita sa gilid ng kalsada. Hawak ang kamay ng kanyang anak. Nakahinga siya ng maluwag na wala ang lahat ng bigat sa kanyang balikat. Sa kanyang likuran, tahimik na lumapit si Gabriel. Binuksan ng lalaki ang isang malaking itim na payong at dahan-dahang inilambong ito sa ulunan ng mag-ina. Pinoprotektahan ng silunga mula sa pagbuhos ng langit. Nagkatinginan sina Gabriel at Teresita. Isang matamis at payapang ngiti ang nagpalitan sa pagitan nilang dalawa. Sabay-sabay silang naglakad palayo sa lugar na yon, iniiwan ang nakaraan, at patungo sa isang kinabukasang walang kasinungalingan. Ang tanging naiwan sa likuran ay ang malamig na katahimikan pagkatapos ng ulan. Ang mabigat na pag-ikot ng malamig na susi sa rehas ng bilangguan ay tila isang tuldok sa mahabang kasaysayan ng paghihirap ni Teresita. Pumasok siya sa loob ng isang madilim, basa at masangsang na pasilyo ng presinto. Malayong-malayo ito sa malamig na aircon at mabangong halimuyak ng mansyon ng mga Velmoro. Huminto siya sa tapat ng pinakadulong selda, hawak ang isang simpleng paper bag. Nakatambay sa malamig na semento ang dating kinatatakutan at tinitingalang reyna ng lipunan. Si Doña Graciana ay nakasuot na ngayon ng kupas na dilaw na uniporme ng mga bilanggo. Ang kanyang buhok na palaging nakapusod ng maayos at puno ng mamahaling alahas ay ngayon ay buhol-buhol at marumi. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 20 taon sa loob lamang ng ilang araw. Wala na ang mga nagkikinangang diamante sa kanyang leeg. Pinalitan ito ng kadena ng sarili niyang mga kasalanan. Nang maramdaman ng matanda ang presensya sa labas ng kanyang selda, marahas siyang nagangat ng tingin. Kahit na nabubulok na siya sa loob ng kulungan, ang kayabangan at puot sa kanyang mga mata ay pilit pa ring umaapoy nang makita niya si Teresita. Gumapang ang matanda palapit sa rehas. Mahigpit niyang hinawakan ang mga bakal, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Bakit ka nandito? Para pagtawanan ako. Para kutyain ang pagbagsak ko? Garalgal at galit na sigaw ni Doña Graciana. Wala kang kwentang manugang. Kahit anong gawin mo, kahit nakulong kami, hindi magbabago ang katotohanan na isa ka pa ring hamak na nagtitinda ng lugaw na sinagip lamang ng anak ko. Wala kang utang na loob. Nanatiling nakatayo si Teresita sa labas ng selda. Tiningnan niya ang mata ng babaeng nagbigay sa kanya ng hindi mabilang na luha, sampal at pangaalipusta. Dati, ang boses na yon ay sapat na upang mapayuko siya sa matinding takot at hiya. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang biyenan, wala siyang naramdamang galit, walang poot, walang pagnanasang manakit pabalik. Ang tanging namayani sa puso ni Teresita ay isang malalim at dalisay na pagkaawa. Isang awa para sa isang taong ipinagpalit ang sariling kaluluwa at pamilya para sa ilusyon ng yaman at kapangyarihan. Dahan-dahang lumapit si Teresita sa rehas. Sa halip na sumagot ng masasakit na salita, maingat niyang ipinasok ang dalang paper bag sa maliit na siwang ng selda at inilapag ito sa sahig. Hindi po ako pumunta rito para maghiganti, Doña Graciana. Malumanay,
Ngunit napakatibay na wika ni Teresita. Dinalhan ko po kayo ng malinis na damit at ilang gamit. Iyan na po ang huling pagkakataong makikita ninyo ako. Ibinigay ko yan, hindi dahil may utang na loob pa ako sa inyo, kundi para may dangal pa rin kayong matira sa inyong sarili. Kahit papaano. Natigilan si Doña Graciana. Ang inaasahan niyang panunumbat at pang-iinsulto ay hindi dumating. Sa halip, sinampal siya ni Teresita ng isang kabutihang hindi niya kailanman naibigay sa sinuman. Nanginginig ang mga labi ng matanda habang dahan-dahang napatingin sa paper bag. Ang kanyang matapang na harang ay tuluyang gumuho at isang malakas at humihikbing pag-iyak ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Tinalikuran ni Teresita ang selda. Habang humahakbang siya palayo, isang mainit na luha ang tahimik na kumawala mula sa kanyang mga mata at nahulog sa lupa. Ang luhang iyon ay hindi dahil sa sakit. Ito ay ang pagkahulog ng huling mabigat na kadena mula sa kanyang puso. Pinatawad na niya ang kanyang biyenan at ang kanyang yumaong asawa, hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sariling kapayapaan. Malaya na siya. Paglabas niya ng madilim na presinto, sinalubong siya ng napakaliwanag at mainit na sikat ng araw. Huminga siya ng napakalalim. Ang hangin ay tila mas sariwa at mas magaan. Sa gilid ng kalsada, nakasandal si Gabriel sa kanyang sasakyan. Naghihintay ito ng tahimik at matiyaga. Nang makita siya ng abogado, agad itong tumayo ng tuwid at ang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng isang mapayapang pagngiti nang makita ang gaan ng mga hakbang ni Teresita. Lumapit si Teresita sa kanya. Wala nang mga salitang kailangang sabihin upang ipaliwanag na natapos na niya ang huling kabanata ng kanyang nakaraan. Ngunit may isang maliit na alalahanin na nananatili sa kanyang isipan. Gabriel, mahinang simula ni Teresita, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Paano na ang pangarap ni Tobias? Ngayong naibalik sa kumpanya ang mga ninakaw ni Rafael at isa sa ilalim ito sa bagong pamamahala ng mga totoong may-ari. Natatakot ako na baka hindi ko masuportahan ang pangarap niyang maging piloto. Iyon lang ang tanging hiling ng anak ko. Ngumiti ng mas malapad si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Dahan-dahan niyang inabot ang loob ng kanyang coat at inilabas ang isang malinis at puting sobre. Maingat niya itong inilagay sa mga palad ni Teresita. Kailanman ay hindi ko hahayaang lumipad ang anak mo nang walang pakpak, Teresita. Malambing na tugon ni Gabriel. Bumaba ang tingin ni Teresita sa hawak niyang sobre. Sa kanang itaas na bahagi nito, nakaimprenta ang opisyal na logo ng pinakaprestihiyoso at pinakamahal na aviation school sa buong bansa. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang sagot sa kanyang mga panalangin. Isang ngiti ng pag-asa, ang tuluyang namukadkad sa kanyang mga labi. Nanginginig ang mga kamay ni Tobias habang dahan-dahang binubuksan ang puting sobre na iniabot ng kanyang ina. Nakaupo sila sa malambot na sofa ng bahay na pansamantala nilang tinutuluyan. Nang ilabas ng bata ang formal na liham at basahin ang mga nakasulat, unti-unting nanlaki ang kanyang mga inosenteng mata. Hindi makapaniwala ang bata sa kanyang nakikita. Ito ay isang buong scholarship grant mula sa bagong pamamahala ng paliparan sa ilalim ni Ginoong Tomas Ancalmo. Sasagutin ng kumpanya ang buong matrikula ni Tobias hanggang sa makapagtapos siya bilang isang ganap na piloto, bilang pagkilala sa katapatan at sakripisyo ng kanyang ina na nagligtas sa kumpanya mula sa tuluyang pagbagsak. Niyakap ni Tobias ng napakahigpit ang kanyang ina. Ang kanyang mga luha ng tuwa ay bumasa sa balikat ni Teresita, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang halong pighati ang kanilang pag-iyak. Ito ay mga luha ng pasasalamat at tagumpay. Pagkatapos ng napakagandang balitang yon, nagpasya si Teresita na bisitahin ang isang lugar na naging saksi sa kanyang paghihirap. Ang maliit na karinderya. Pumasok siya sa mausok at maingay na kusina, kung saan
Sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni Joy, ang mataba at tapat niyang katulong na hindi kailanman nang iwan sa kanya kahit noong mga panahong wala siyang maipasweldo. Sa halip na magsuot muli ng apron, inilabas ni Teresita ang isang legal na dokumento at inilagay ito sa mga palad ni Joy. Nagsimulang umiyak si Joy nang mabasa na opisyal nang inilipat ni Teresita ang buong pamamahala at pagmamay-ari ng karinderya sa pangalan niya. Ito ang regalo ni Teresita para sa katapatan ng kaibigan. Wala na siyang balak bumalik sa pagiging alipin ng kusina. Handa na siyang harapin ang mas malaking mundo at ipasa ang biyaya sa mga taong naging mabuti sa kanya. Pagsapit ng hapon, sinundo siya ni Gabriel. Isinama siya ng abogado sa isang malawak at luntiang bukirin na matatagpuan sa itaas ng isang burol kung saan tanaw na tanaw ang buong paliparan at ang malawak na kalangitan. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagpapayapa sa kanilang mga kaluluwa habang magkahawak kamay silang naglalakad sa gitna ng matataas na damo. Huminto si Gabriel at humarap kay Teresita. Ang sikat ng papalubog na araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa mukha ng abogado. Dahan-dahang binitawan ni Gabriel ang kamay ni Teresita at sa isang kilos na nagpatigil sa paghinga ng ginang, lumuhod ang lalaki sa kanyang harapan. Bumilis ang tibok ng puso ni Teresita. Pamilyar ang senaryong ito. Nakita na niya ito sa mga pelikula at nabasa sa mga libro. Ang pag-aalok ng kasal. Nakaramdam siya ng kaba, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil pakiramdam niya ay masyado pang maaga upang pumasok muli sa isang panibagong sumpaan, lalo na't kagagaling niya lamang sa isang hawlang gawa sa kasinungalingan. Ngunit nang buksan ni Gabriel ang maliit na kahon na binalot sa pilus na matagal na nitong itinatago, walang singsing na kumislap. Sa halip, isang napakagandang kwintas na yari sa pilak ang naroon at ang palawit nito ay isang pares ng maliliit ngunit detalyadong pakpak. Tumingala si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Hindi ako luluhod sa iyo ngayon para alukin ka ng kasal at itali muli ang buhay mo, Teresita. Malambing na pahayag ni Gabriel. Matagal kang nakulong sa hawla ng ibang tao. Hindi ko aagawin ang kalayaang pinaghirapan mong bawiin. Ang kwintas na ito ay para sa iyong sariling paglipad. Lumipad ka, abutin mo ang lahat ng pangarap na ipinagkait sa iyo at kapag napagod ka, nandito lang ako, palaging naghihintay na maging pahingahan mo. Hindi na napigilan ni Teresita ang pag-apaw ng kanyang emosyon. Tumulo ang kanyang mga luha habang dahan-dahang isinusuot ni Gabriel ang malamig na pilak sa kanyang leeg. Pagkatayo ng abogado, sinalubong siya ni Teresita ng isang mahigpit at napakatagal na yakap. Ibinabaon ni Teresita ang kanyang mukha sa dibdib ni Gabriel. Dinarama ang bawat matatag na tibok ng puso ng lalaki. Dito, sa mga bisig na ito, walang paghuhusga, walang pananakit, walang nakakasakal na utang na loob. Ang tanging naroon ay isang pag-ibig na nagpapalaya at nagpapabuti. Tahimik na umiyak si Teresita sa tuwa, habang mahigpit na nakapulupot ang mga braso ni Gabriel sa kanyang baywang. Tila ipinapangako na hindi na siya muling luluha sa sakit. Hanggang saan makakarating ang mga bagong pakpak ni Teresita? Habang nananatili silang magkayakap sa ilalim ng ginintuang kalangitan, isang dambuhalang eroplano ang dahan-dahang lumipad sa kanilang ulunan. Ang tunog ng makina nito ay tila isang masiglang awit ng tagumpay na nag-iwan ng isang malinaw na linya sa mga ulap. Sumisimbolo sa isang bagong biyahe, isang bagong buhay, at isang walang hanggang pag-asa. Handa na siyang salubungin ng bukas. 3 taon ang lumipas. Ang malakas na ugong ng makina ng eroplano ay pumuno sa paligid ng paliparan. Ngunit para kay Teresita, ito ay ang pinakamagandang musika sa kanyang mga tainga. Nakatayo siya sa malawak na viewing deck ng terminal, pinagmamasdan ang isang matangkad na binata na naglalakad palapit sa kanya. Nakasuot ito ng malinis at puting uniforme ng isang piloto, si Tobias.
Bago ang kanyang unang formal na lipad, bilang isang ganap na mag-aaral ng abyasyon, huminto ang binata sa harap ng kanyang ina at nagbigay ng isang formal na pagsaludo na mabilis na nauwi sa isang mahigpit na yakap. Puno ng luha ng pagmamalaki ang mga mata ni Teresita habang hinahaplos ang likod ng kanyang anak, nagpapasalamat sa langit na hindi nagtagumpay ang kasamaan na sirain ang pangarap ng bata. Malayo na ang narating ng dating babaeng pinagkaita ng dangal. Hindi na siya nagtatago sa madilim at mausok na kusina. Bilang isa sa mga pangunahing miyembro ng lupon ng pamamahala sa paliparan, ginagamit niya ang kanyang posisyon upang mag-apruba ng mga pondo at scholarship para sa mga anak ng mga maliliit na manggagawa. Ang mga kamay na dati ay puro kalyo at amoy sibuyas, ngayon ay humahawak ng panulat na nagbabago sa kinabukasan ng napakaraming kabataan. Sa kanyang paglalakad, pabalik sa loob ng terminal, isang pamilyar at mainit na kamay ang sumalubong upang hawakan ang kanyang mga daliri. Si Gabriel. Magkahawak kamay silang naglalakad sa gitna ng maraming tao, walang itinatago at puno ng pagmamalaki. Sa daliri ni Teresita ay nakasuot ang isang simple ngunit napakagandang singsing na ginto. Hindi sila nagmadali, ngunit sa tamang panahon, pinili nilang ipangako ang kanilang buhay sa isa't isa sa harap ng batas at ng Diyos. Kung may magtatanong kung napatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanya, ang sagot ni Teresita ay isang payapang pagtango. Oo, napatawad na niya si Rafael. Hindi dahil naging mabuti itong asawa, kundi dahil tinanggap niyang hindi niya kailangang bitbitin ng galit upang makasulong sa buhay. Sa kabilang banda, si Doña Graciana ay binawian ng buhay sa loob ng malamig na rehas ng kulungan noong nakaraang taon. Nang malaman ito ni Teresita, hindi siya nagdiwang. Sa halip, nagtirik siya ng kandila at ipinagdasal ang kaluluwa ng matanda. Isang patunay na ang kanyang puso ay hindi kailanman nilamon ng kadiliman. Nahanap ba niya ang tunay na kapayapaan? Sobra-sobra pa sa inaasahan niya. Nalaman niyang ang kapayapaan ay hindi makikita sa dami ng pera o sa laki ng mansyon, kundi sa pagyakap sa sariling halaga at pagiging malaya mula sa mapanirang utang na loob. Ang kwento ni Teresita ay nag-iwan ng isang napakalakas na aral. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa tanyag na apelyido, sa mamahaling kasuotan, o sa yamang ninakaw mula sa kapwa. Ang tunay na dangal ay makikita sa tibay ng isang pusong kayang bumangon mula sa pagkawasak, sa kakayahang lumaban para sa katotohanan, at sa pusong marunong magmahal at magpatawad sa kabila ng hindi mabilang na sugat. Habang pinapanood nila ang pag-angat ng eroplano ni Tobias patungo sa maaliwalas at bughaw na kalangitan, sabay na sumimsim sina Teresita at Gabriel sa kanilang hawak. Sa halip na uminom ng mamahaling kape tulad ng mga naghahari-harian sa lipunan, masayang naghahati ang mag-asawa sa isang mainit na lugaw na nakalagay sa simpleng paper cup. Isang matamis na ngiti ang namutawi sa labi ni Teresita habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Sa wakas, tapos na ang gabi. Ang araw ay sumikat na at ito ay napakaganda.